So, YouTube, wala ako kahapon ng dahilan kasi masakit yung lalamunan ko. Well, hindi lang actually masakit eh. Okay lang kahit tiisin yung sakit eh. Wala akong boses kahapon. Siguro dinig niyo medyo garalgal pa ngayon. Tapos the previous day na nakapag-live ako medyo wala rin sa hulog yung lalamunan ko. So, wala, hindi muna ako nakapag-live kahapon. So, wala rin naman ako ilalabas na boses eh. Baka lumala lang, mahirap. Kurdapia, good morning brother. Taga saan ka? Brother, magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Poland. Poland, okay. Ano tanong mo, brother? Oo. Brother, kasi hindi tayo nagkakalayo ng edad. Taga-subaybay mo talaga ako nung matagal ng panahon. Medyo matagal na dito sa ibang bansa, kaya gusto ko lang itanong, nakailang administrasyon ka na, di ba? Na dyan sa Pilipinas, sa atin. At nung mga panahon na yon, ikaw ay nagtatrabaho, ano yung para sa ilang sa ano mo lang sa sarili mong opinion, saang administrasyon mo naramdaman na merong gobyerno na parang masasabi mo na okay yung administrasyon nung time na yon? Yun. Ang nakikita ko na maraming sinasabi ang mga tao, parang halos lahat daw ng mga naging presidente pagkatapos nung senior na Marcos puro mga mediocre. And then there was Duterte. Tapos after nun, mediocre ulit. Yun yung nakikita ko. So parang sinasabi, sorry brother. Okay, sige, go. Ayan, brother. Parang sinasabi mo ba na naramdaman mo yung administrasyong Duterte simula nung naging empleyado ka o simula nung nabuhay ka sa atin sa Pinas? Good. Yung panahon ni Duterte, halo na yun ng empleyado at pa-transition na ako noon actually papuntang full-time na negosyante. Pa-transition na ako nung panahon na yun eh. Pero I will say, ang dahilan kung bakit nararamdaman ko kasi yun ang tanong mo nararamdaman yung gobyerno. Ang dahilan kung bakit nararamdaman ko kasi naririnig ko maingay. Yun yung dahilan kung bakit. Naririnig ko kasi maingay. Plus, isama mo na rin yung konsepto na well-opinionated yung mga tao nung panahon ng drug war. Nakakala mo lahat political science ang kurso. Isama mo pa yung si HR na ang ingay-ingay din ng mga panahon na yon. Alam mo yung buong gobyerno na nagulantang nung mga panahon ni Duterte. Ang daming pumapabor sa kanya. Ang tawag nga nila noon, super majority eh. Ang dami rin kakontra sa kanya at the same time. Siyempre, yung mga adik at saka yung kung sino-sino pang mga konektado sa mga adik. Diba? So, yun yung dahilan. Tanong mo kasi, nararamdaman eh. Dinig na dinig ko yung ingay nung panahon na yun eh. Dinig na dinig ko yung ingay nung panahon na yun. Pero whether it be bad or good, hindi natin pinag-uusapan yun. Ang tanong mo, nararamdaman. So, sinagot ko lang yung tanong mo. Whether it's positive or negative. Yes, brother. Kaya ako lang naitanong kasi matagal na akong wala sa atin sa Pinas. And parang naandun na rin yung doubt na gusto ko mag-start sa atin talaga ulit. Kasi parang sa atin, medyo nakuha ko na yung goal ko kung bakit ako nag-ibang bansa and gusto ko mag-try sa atin. And nung last na nasa Pilipinas ako is administrasyon din ni Duterte pero parang sa maiksi lang na tanong. Ayun, medyo malinaw sa akin pero makikinig pa rin ako sa'yo. Diretso brother, wala namang kinalaman yung pagsisimula mo ng buhay sa Pilipinas at saka yung presidente. Hindi ka ganun kalaki para magsimula ng sobrang laking negosyo para mapakialaman ka ng presidente o may kinalaman pa sa presidente yung kung ano man yung hanap buhay mo. Kung umuwi ka na lang, wala nang kinalaman sa presidente kahit sino pa nakaupo dyan. Kung mananatili ka sa abroad, manatili ka sa abroad regardless of the president. Pero you do you, walang kinalaman ng presidente sa personal na buhay mo. Lalo na doon sa sisimulan mong hanap buhay dahil hindi ka naman oligarchy na sobrang laking pera nang ipapasok mo sa Pilipinas para magsimula ka ng negosyo, dapat may kinalaman sa presidente. Sorry. Noong panahong empleyado kasi ako, brother, medyo ramdam ko siya sa maraming pagkakataon. Kaya, yun lang yung basis ko lang. Pero tama ka rin naman na kung gusto ko umuwi na ako. Tama ka rin naman doon. Kumbaga, naitanong ko lang din. Kasi nung empleyado ako, ramdam ko simula nung kay Pinoy tsaka nung kay Duterte. So yun. Kasi ngayon, Marcos na. Kaya, hindi lang ako pamilya. Pero brother, salamat. Meron na akong idea. Kumbaga,
yun, meron lang akong pattern. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking may embark ko sa inyo, Pilipinas. Paalala ko lang sa inyo na walang pakialam ang presidente sa mga personal na buhay ninyo, sa mga professional na buhay ninyo. Maliban na lang, you're big enough para sobrang daming perang umiikot sa merkado na pakikialaman ka na ng presidente o may mga batas na kakontra sa'yo. Walang kinalaman yan sa pag-uwi nyo ng Pilipinas. Paalala ko lang sa inyo, Pilipinas, ang asikasuhin ninyo, yung mga sarili ninyo, hindi yung politika. Yung mga politiko na yan, mga mayayaman na sila. Sobrang yayaman yung mga magkabilang pamilya na yan. Marcos at saka Duterte, parehas mayaman yung mga yan. Huwag nyo nang pakialaman kung sino pa presidente. You do you. Ang ayusin mo yung sarili mong buhay na walang kinalaman sa kung sino man na nakaupo. Yun ang sagot ko sa'yo, brother. Follow-up question, baka meron ka pa. Yes, brother. 2 days ago kasi nagkaroon ka ng comment dun sa business na hindi naman niya direct kasi na bigyan mo siya ng idea. Pero sabi mo kasi parang hindi na siya gumagana yung thrift business, yung thrift. So baka lang kasi brother, may masabi ka sa computer rental business kung okay ka pa sa or hindi. Pagka ilalagay mo sa squatters area, tapos hindi masyadong maraming tao yung may cellphone doon, lalo na sa mga liblib na probinsya, gagana yan. Pero pag within Metro Manila, nakadepende sa kung saang squatters area mo ilalagay. Kasi may mga lugar na squatters area na halos lahat ng bata naka-cellphone na. Maliban na lang siguro maglalagay ka ng Dota doon, ganun, o Counter-Strike na mga gustuhin ng mga bata. Doon gagana yun. Pero mahirap na ngayon ng computer kasi isipin mo yung konsepto na halos lahat ang computer cellphone na. O uso na ngayon ng mobile games eh. So ngayon, ano ngayon ang maipanlalaban ng computer rental mo kung uso na mobile games? Nakita ko, merong isang vlogger na ang negosyo niya umiikot sa computer rental. Okay pa rin naman, pero nasa probinsya kasi siya kaya gumagana yun. Pag within Metro Manila, kapag nasa squatters area ka dahil sa mga bata, yun okay pa. Pero pagka nasa, alam mo yun, magandang lugar ka, duda akong gagana pa yan. Out of date na kasi ako, brother. Medyo matagal ng panahon sa dream business ko kasi yun. Parang yun kasi yung gusto ko i-pursue. Anyway, brother, maraming salamat. Galingan mo sa buhay, brother. Gusto ko ng maraming tanong. Sige. Maraming salamat, brother. Sige, brother. Good night. Bye-bye. Good night, ay nasa ibang bansa siya. Good night. Inimbento ko lang yun. Kunyari alam ko kung nasan siya. Good morning, brother. Taga saan ka? Nasagot din. Taga Laguna, brother. Pero nandito ako sa UAE. Mukhang matagal ka nang pumipila sa live ko ah. Napakatagal na, boss. Idol. Sige. Kaya medyo tong aking tanong. Kasi ako ay pamilyado na at bago pa lang ako dito sa ibang bansa. Ngayon, kulang ang oras na nakakausap ko ang aking pamilya. Dahil sa pag-ita ng oras at the same time may trabaho din yung aking partner. Okay. Sa Pilipinas. Madalas dumarating ang pagkakataon na ako ay nalulungkot. Tapos yung way ko na gagawin para maging masaya, alam mo na, kasalanan kumantot sa ng iba. Partner. Okay. O, tige tuloy. Yun, anong maya advice mo sa akin? Kaya nga gaya nga na sabi ko sa inyo, pag may anak kayo, may asawa kayo, huwag na kayo mag-abroad. Pero naman dito sa Pilipinas, hindi nga lang kalakihan. Pero kung magpapalalim ka, ang ibig ko sabihin, yung trade of expertise mo, ang babanatan mo, tapos lalaliman mo ng gusto doon, naaralin mo ng gusto, tapos isa ka sa kinikilala sa industriya na isa sa pinakamagagaling, mababayaran ka rin sa halagang gusto mo. Nga lang, kailangan talaga, magaling ka talaga. Yun nga lang ang pinagkaiba ng abroad at saka Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, pag mediocre ka, barya-barya babayad sa'yo. Pag nasa abroad ka, barya-barya din ang babayad, pero mas malalaking barya babayad sa'yo sa abroad. Yun ang pinagkaiba. O ngayon, ito suggestion ko sa'yo. Mag-ipon ka ng gusto, umuwi ka sa Pilipinas, tapos magpalalim ka rito, o dyan pa lang sa abroad, bago ka pa umuwi ng Pilipinas, magpalalim ka na dyan. Para kung ano man yung bagay na sisimulan mo dito sa Pilipinas, maganda-ganda na bagsakan. Gets mo? Yeah, brother. Yan ang mismo masasabi ko sa'yo, Derchan. Para alam mo yun, hindi ka na kumakantot ng iba. Kasi masakit sa ulo. Isipin mo, pag uwi mo ng Pilipinas, may sakit. Kaya mo lang sarili mo dyan sa abroad. Kasi, ano nga, di ba? Hindi naman sa Pilipinas nang galing ang AIDS eh.
Follow-up question, brother. Yung, at ito pa. Bakit mas pinaniniwalaan mo, brother, ang lumikha kaysa sa evolution? Yung konsepto kasi ng evolution hanggang ngayon, hindi pa rin nila mapatunayan. Ang dahilan, dahil dun sa konsepto na yung missing link hindi pa rin mahanap eh. Yung pagitan ng unggoy at saka tao, hindi pa rin nila makita eh. Walang mahukay hanggang ngayon eh. So, pinaka-latest na meron tayo, yung Piltdown Man. If you Google it up, Piltdown Man, isa sa mga, ano yan eh, pinakamalalaking hoax of the century. Ang konsepto eh, yung bungo ng orangutan, kinabitan ng panga ng tao. Tapos pinagkabit na gano'n, yun daw yung missing link. Pinaniwalaan yan for almost 100 years. Tapos until such time na meron ng sapat na technology para i-test yung bungo, tapos saka lang nila na-realize hindi magkatugma yung bungo sa ibabaw at saka yung panga. Yun yung missing link natin. So far, yung missing link eh panluloko lang ng kapwa-tao. Ngayon, tungkol dun sa tanong mo, tungkol dun sa kung bakit naniniwala ako na merong gumawa, ang dahilan, marami naman kasing ibang theory kung saan nanggaling ang tao eh. Merong theory na Anunnaki daw, gano'n, galing sa mga aliens. May theory naman galing sa ibang dimension, na parang pumasok dito, tas bla bla, etc. Merong creationism, yan yung konsepto na may Diyos, gumawa, lumikha. Maraming iba't ibang theory kung saan nanggaling ang tao eh. Pero overall, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. With all the technology that we have, even AI, meron na tayong AI na nakakasagot ng tanong, meron na rin tayong quantum computer, na yung quantum computer na yun, ang nagagawa nun, libu-libong taon ng simulation nagagawa in just a few minutes. So matindi nagagawa nun. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan galing ang buhay. Hanggang ngayon, may mga pattern sa universe na recurring at paulit-ulit na nangyayari. So merong possibility, we're only talking about possibilities. Yung merong malaking possibility na merong nag-design ng mga bagay-bagay para dun sa pattern na paulit-ulit na nakikita natin. Yun yung konsepto eh. So ngayon, ako naman, yung common sense lang, saan nanggaling yung konsepto ng DNA? Kasi yung DNA kasi sobrang, alam mo yun, sobrang sinsin ng pagkakahabi ng DNA na mahirap sabihin na nanggaling sa evolution yung konsepto ng DNA. Kung pag-aaralan mo yung konsepto ng DNA, mahirap sabihin na galingan sa konsepto ng evolution, brother. Isipin mo yung konsepto na, isipin mo pa yung konsepto na bakit hanggang ngayon may unggoy pa rin. Sabi nila galing daw sa ibang ancestors daw yung ibang unggoy. Ba't hindi pa rin nag-evolve yung ibang unggoy? Tapos isipin mo ngayon yung konsepto na ba't may ibang tao mukhang kabayo? Diba? Gets mo yun? May tao mukhang kabayo, hindi mo naman maialis yun. Ano, galing naman sa kabayo yun, ibang species ng tao yun. Ganun ba yun? Diba? Isa pa yung konsepto rin ng mahirap paniwalaan yung evolution eh. Ang nagme-make sense sa akin yung yung mutation. Yan, nagme-make sense yan, yung mutation. Yung konsepto na kung saan ka nandun, pwedeng pumuti yung balat mo o imutim yung balat mo, pwedeng humaba yung ilong mo o umikli yung ilong mo, nakadepende sa kung saan kang lugar nandun. Pero mahirap yung konsepto ng mahirap yung konsepto ng evolution eh. Kasi tinan mo, isipin mo, meron silang na-discover na cyanobacteria. Yung cyanobacteria na yon, recently lang na, syempre may microscope na tayo, nakikita na natin yung yung mga bacteria. Tapos yung isa sa mga pinangalanan ay yung cyanobacteria. Yung cyanobacteria na yan, meron sila nahukay, 1 billion years old na cyanobacteria pa rin. Isipin mo, 1 billion years old ka ng cyanobacteria, hanggang ngayon may cyanobacteria pa rin. Sabi ko, ako yung cyanobacteria, magwewelga ako, bakit hindi man lang umusad-usad ng kapraso eh. 1 billion years na yung species mo, hanggang ngayon hindi pa rin nag-e-evolve. Sobra naman yan, di ba? Sipin mo yun, ikaw yung cyanobacteria, hindi ka na magreklamo ng gano'n. Hoy, 1 billion na kami, baka naman, ang tagal na namin ganito. Gets mo yun? So, mahirap paniwalaan kasi yung konsepto ng evolution eh. Ang nagme-make sense sa akin, yung theory ng mutation. Kasi nakakakita ka rin ng mga bacteria na nagmo-mutate eh. Katulad ng COVID-19, nakita mo, dumami yung mga paa-paa, gano'n. Tapos nagkaroon ng iba't ibang variant yung klase ng virus na gano'n. Nagmo-mutate. Pero hindi siya parang naiiba ng species. Hindi gano'n. Mula sa pagiging ibon, naging unggoy, o mula sa pagiging ganto, mula sa pagiging aso, naging pusa. Mahirap yun. Mahirap yun, brother. So yun ang take ko dun. That's just my opinion. At the end of the day, wala pa namang nakakasagot talaga ng diretso kung may Diyos ba talaga. Wala eh. Diba? Oo, tama, brother. Yan ang sagot ko ron. Ako naman, nagre-ready lang. Kasi, alam mo, practical ako eh. Ine-entertain ko rin sa isip ko yung idea na, okay, sige, baka wala talagang Diyos. Tapos yung mga libro-libro na yan, yung Biblia, Quran, Vedas,
at kung ano-ano pang mga libro ng iba't ibang mga religion, eh ginawa lang yan for mind conditioning purpose. Andun din ako, naintindihan ko yung konsepto na yun. Pero sa akin, mas mabuti nang magpakasiguradong baka sakali kasing merong Diyos. Tapos, alam mo yun, pagdating mo sa kabilang buhay, hindi ka masusurprise, motherfucker. Mahirap eh. Namaya, pagka hindi, sigurado tayo. Anong conclusion natin? Walang Diyos. Meron ba? Wala. Tapos ikalat pa natin sa mga tao, maniwala silang lahat, walang Diyos. Tapos pagdating mo ngayon sa kabilang buhay, surprise motherfucker, may kabilang buhay pala. Paano ka ngayon? Ako, mas safe ako dun sa konsepto na naniniwala kasi ako na baka meron kasing Diyos na magpapakabuti ako dito sa buhay na to, kahit mga 15 minutes lang, 20 minutes lang, makatulong ko sa kapwa-tao mo. Ito katulad ng pagla-live ko, 'di ba? Makatulong sa kapwa-tao. Tapos paglipas ng panahon, kung sakali mang walang Diyos, ayos lang. Bakit? Wala namang kwenta lahat ng bagay na ginawa natin eh. Hindi na importante kung mabuti yan o masama yan. Walang kwenta lahat ng bagay na ginawa natin kung walang Diyos sa kabila. Kung meron naman, at least kahit paano nakapag-ready ako, may insurance ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Practical lang ako, brother. Iniisip ko lang sarili ko. Makasarili akong tao eh. Ganun lang, makasarili akong tao. Lahat naman tayo eh, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang interest, lahat tayo may kanya-kanyang gusto. Ako ang gusto ko lang magpakasiguradong baka sakali. Doon lang. Sigurado ka? Hindi. Pero baka sakali. Baka, delikado yan, brad eh. Mabuti rin sigurado. Kaya sa pagdating mo sa kabilang buhay, ano mga tangin lang yan? Sino ka? Ako si Chester. Di ba ayaw mo sa akin? Hindi, gusto ko na sa'yo ngayon. Nakita na kita eh. Mahirap yung brad. Delikado. Yun ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Ganda ng tanong mo na yun, ha? Ito pa. May ideal ka ba sa pinag-aaralan ng Area 51? Maraming allegations, pero wala naman kasing kino-confirm eh. Walang kino-confirm ang government ng Amerika eh. Maraming allegations pa. Paano nga? May alien paano tinatago nga nila sa tao? Lahat ng bagay na tinatago, brother, eventually sisiwalat din. Lahat ng tinatago, sisiwalat din. Sino mo, isipin mo yung konsepto na, okay, sige, kunyari may Area 51. Tapos, ano meron dyan? Alien. Hindi ba sasabihin ng Russia na may alien dun? Di ba? Gets mo yun? Magkakalabang bansa yung mga yan eh. Siyempre, isisiwalat nila kung ano yung sikreto ng kabilang bansa. Gets mo? Katulad ng konsepto ng flat earth. Flat earth daw, flat earth. Okay, sige, flat earth. Magtataka ka, magkalaban ng Amerika at saka China na kakampi nila yung Russia. Bakit wala kahit isa ron sa mga magkakalabang bansa yung nagsasabi na hindi, putang ina nyo, sinisinungalingan lang tayo ng Amerika. Flat talaga mundo, flat. Hindi na vulcanize yan, flat yan. Ba't wala nagsasalita ng ganun? Pare-parehas naman sila, may kanya-kanya sariling astronaut nila, pinapalabas nila sa moon, sa space, di ba? Merong ISS International Space Station. Yung International Space Station, pinagkasunduan ng maraming mga bansa na maraming bansa ang pwedeng pumunta dyan sa International Space Station. Merong Russian cosmonaut dyan, merong Chinese dyan, hindi ko alam kung may Japanese doon, pero sigurado ako may American doon. Sa dami ng bansang mga magkakalaban, tapos iisa lang ang pinapakita ng ISS na feed. Wala bang magrereklamo kahit isa dun sa mga magkakalabang bansa na niloloko lang tayo ng Amerika? Bakit lahat sila sumasang-ayon sa isa't isa na spherical lang mundo? Gets mo yun? Ang hirap paniwalaan na magkakalabang kasi ang mga bansa na yan. Sa akin kasi pag ang mga bansa magkakalaban pero pare-pareha sila na sinasabi, malaki tendency totoo yan. Yun ang masasabi ko ron. Maingat ako sa konsepto ng mga paniniwala, brother. Tinatansya ko rin. Kasi tinan mo, sabi nung isa kanina, naintindihan ko yung fake daw yung ISS. Okay, fake yung ISS. Magtataka ka, sabi ko gaya nga na sabi ko, magkakalabang bansa, iisa lang ang feed ng ISS, fake pala yung feed ng ISS, bakit walang sinisiwalat yung kabilang bansang kalaban ng Amerika? Bakit walang nagsisiwalat? Ba't walang nagsasalita? Galing sa mga government agencies. At ang mga nagsasalita lang sa social media mga unknown individual na siguro dating may posisyon sa gobyerno o baka wala pero hindi sila government office. See? Tamo? Walang government office na nagsasalita. Ibig sabihin sa 200 mahigit na bansa, ni isa dyan walang woke country para magsalita na, flat ang mundo. Wala eh. Lahat sila, 200 mahigit na bansa sa buong mundo, pare-parehas na sinasabi. Isa sinasabi ng halos lahat ng bansa eh. Diba? Para ang isang bagay maging totoo, kailangan ina-acknowledge ng gobyerno yan dun sa konsepto na fact. Diba? Kailangan yun. Kailangan ng acknowledgement ng mga scientifico, kailangan ng acknowledgement ng gobyerno. Ganun yung konsepto para tanggapin ng lipunan na totoo yan. Ganun yung konsepto.
Isipin mo to, diba? Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ito magandang analogy to. Merong isang bansa, hanapin nyo lang, Google nyo na lang to, na kino-confirm na nung bansa na yon yung extraterrestrial beings. Meron na daw alien. Kino-confirm ng gobyerno mismo ng isa sa mga bansa sa mundo. Tinan mo, isipin mo, yung pagkakaroon nga ng alien, kino-confirm ng isang bansa eh. Yung pagiging flat ng mundo, walang nagko-confirm kahit isa. Mas malaki-laki naman, mas madali-dali naman sigurong makita yung konsepto na flat yung mundo kaysa sa konsepto ng alien. Gets mo? So yun ang take ko dun sa konsepto na yun. Yung tinatanong mo kanina, nakalimutan ko na. Napasarap yung kwento sa flat earth, hindi naman kasama sa tanong mo yun eh. Pero naisingit ko na lang din. Para dun sa mga nagtataka. Kasi nakita ko kanina dito, umaangat dito yung flat earth eh. Yun. Ako naman, nag-iisip lang ako eh. Ordinaryong taong bayan, nag-iisip lang ako. Common sense lang ba ginagamit ko? Common sense. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yung brother, kung ikaw ay nagmumura pa, pamura naman, brother. Wag, sumisingit lang yan every now and then. Pero niyayari ako ni TikTok. Eh. Wag, baka maban na naman ako. 7 araw na naman to. 7 araw na naman. 7 araw na naman. Sige brother, kung hindi na, maraming salamat. Na-o-off ako. Ang dami ko sanang gusto pang itanong sa'yo. Sige, tanong mo na. Mahilig ako. Ay, nakalimutan ko nga brother eh. Mental block. Tanong eh. Okay, sige. Tama nga yung sabi mo nakaraan, dapat pagkasasampas sa live mo, dapat nakahanda. Sabi ko nga sa inyo eh. Intimidating nga kasi ako, tanggap ko na yun, ayaw sa akin ng tao. Okay lang yun. Kasi brother, pagka ako yung nag-aantay ng live mo, hindi ako nakakakiyat hanggang sa inaabot na lang ako ng antok ko. Nauna yung antok bago yung ngayon, tsumamba ka. Inabutan natsambahan, kaya nga, tutulog na rin ako eh. At may duty rin ako bukas. Yun na lang brother, maraming salamat. Sige brother, bye-bye. Okay, next. King 1. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Good morning, brother. Taga saan ka? Dinig ako. Dinig ka. Taga saan ka? Taga puso mo. Yan. Ano tanong mo? Brother, ano kong tanong, opinion mo lang. Okay. Paano dumating sa turning, sa punto na na bigla na lang yung gumagawa ka ng di maganda, tapos ayoko na, parang pagod na ako. Hinto na ako. Pag tumatanda ka na, isa yun, pag tumatanda ka na. Kasi naramdaman ko rin sa sarili mo yun eh. Mararamdaman mo yun, brother eh. Yung dating ere mo, nababawasan na. Yung dating yabang mo, nababawasan na. Energy mo, nababawasan na. Yung presentation skills mo, gano'n, na dati sobrang yung bakbak, energetic ka. Bawas na rin. Gano'n, maraming factors to consider eh. Pero isa sa mga pinakamalalaking factors to consider, brother, pag tumatanda ka na. Yun, follow-up question. Bakit yung ibang tumatanda, hindi pa rin siya tumitigil gumagawa ng masama? May mga nai-stuck kasi sa ganun, brother. May mga nai-stuck sa ganun. Isa sa mga pruweba ko na may mga nai-stuck sa ganun. Parang katulad ko rin at the same time, yung type of music ko, stuck na ako sa dati. Napansin nyo, sa mga bandang Visayas, mahilig sila sa mga lumang kanta. Ako, naalala ko kasi yung panahon ng kabataan ko. Gustong-gusto ko yung mga tugtog ng kabataan ko. Pero, alam mo yun, dati kasi, there's a culture in music eh. So, makukuha mo yung culture in music. Yung, halimbawa, kapag rockista ka, di ba? O, gangster, ganun. Merong culture dun sa music scene eh. Minsan may mga panahon, may mga tao na nai-stuck na dun. Mula pagkabata hanggang tumanda, gangster sila. Mula pagkabata hanggang tumanda, rockista sila. May mga ganong konsepto na nai-stuck na sa ganon eh. May mga konsepto rin naman na, katulad nung konsepto ng dating masamang tao, tapos na-stuck na siya ron. Ganon. Kasi alam mo, cycles driven ng mga tao eh. Yun ang napansin ko sa mga tao. Ang mga tao cycles driven, naghahanap sila ng cycle na regular nilang iniikot-ikutan at binabalik-balikan.
Katulad ng konsepto ng paggawa ng kalokohan, mula pagkabata hanggang pagtanda, minsan nakikerry yun eh. Katulad din ng paggawa ng mabuti, minsan mula pagkabata hanggang pagtanda, nakikerry yun. Pero syempre, in every rule, there's always an exception. Syempre, sometimes maturity comes in the way, 'di ba? Na when you're growing older, hindi na gaya ng dati yung sistema ng katawan mo, hindi na rin gaya ng dati yung pagka-immature mo para gumawa pa ng kalokohan at a very late age na. Katulad sa akin, 35 na anyos na ako eh. Ayoko na gumagawa ng kalokohan eh. As much as possible, I try to stick to the tried and true. Kasi pag gantong edad ka na, hindi mo naman alam eh. You will never know. Yung mga ibang kasama ko, patay na eh. Diba? Hindi ko naman alam eh. Baka mamaya bukas makalawan, hindi na ako magising. Hindi naman ako nagpapa-check up. So hindi ko ngayon alam kung ano diferensya sa katawan ko. Malay ko baka may cancer ako. O malay ko baka may tumor ako sa utak. Hindi ko alam. I will never know. Hindi naman ako papa-check up eh. Tsaka wala rin naman kasi ako nararamdaman eh. Yung mga kaibigan ko dati, wala namang nararamdaman. Pero dumating yung COVID, biglang tapos lumabas, abo na sila. Di ba? May ibang mga kaibigan naman ako na disgrasya sa motor, patay. May ibang kaibigan naman ako, hindi natulog, di na nagising. May mga ibang kaibigan ako sa sakit, dahan-dahan, unti-unti. You will never know. Ako naman, naghahanda lang para sa kabilang buhay, brother. Kasi alam mo, tumatanda na ako eh. Yung, alam mo yung pagka nagkakaedad ka na, andong ka pa rin sa, gusto mo pa rin yung konsepto ng adrenaline rush, lalo na kapag puro bata-bata yung mga kasama mo. Pero when you are alone, pag mag-isa ka na lang, minsan maiisip mo rin na yung adrenaline rush na yun, hindi masyadong maganda ang dulot sa'yo kapag pagkilos na yung may kinalaman na sa pagkilos yung pag-uusap eh. Di ba? Mas wala pa rin talaga tatalo doon sa sober ka. Tapos, pinipilit mong gumawa ng katinuan for the sake of being a good person, being a kind person. Ganon. Yun ang challenge, brother. Alam mo, isa sa mga pinaka-practical na bagay na natutunan ko sa pagtanda, yun ang challenging. Dali, iangat ko lang sandali yung liwanag na itong kabila kasi ang dilim eh. Yun ang isa sa mga challenging na bagay, brother. Yung paggawa ng kalokohan, madali lang yan eh. Isipin mo, magnakaw ka lang katulad ng ginawa ni Angel. Ang dali lang yan eh. Oo. Huwag ka lang papahuli. Ganon yun, diba? Diba? Yun yung may ibang tao kasi na parang yun yung nagpapasaya sa kanila. Yun nga mismo ibig ko sabihin. Nadali mo, brother. Ang dali nun. Masarap gumawa ng kalokohan. Alam mo yun, di ba? Masarap kumantot ng hindi mo asawa. Ganon. Imagine mo na lang yun. Yung ganong konsepto ba? Masarap yun eh. Madali lang yun eh. Madaling gawin yun. Pero ito ang challenge. Ito masarap na challenge, brother. Yung maging mabuting tao ka. Sobrang challenging niya that you have to abide by the rules. You have to play by the rules. Otherwise, pag lumabas ka dyan, medyo masamang tao ka na. Pag lumabas ka sa rules. Isipin mo yung konsepto na merong rules. Pagka gumagawa ka ng kalokohan, wala, madali lang yan, brother. Walang challenge dyan eh. Walang challenge sa paggawa ng kalokohan. Kasi pagka gumagawa ka ng kalokohan, wala kang isipin eh. Tsaka walang rules. Walang rules sa paggawa ng kalokohan. So alam mo yung sobrang dali lang ng konsepto niya. Sobrang dali ng konsepto na gumawa ka ng kalokohan, ang dali-dali lang nun. Ang pinakamahirap na challenging, dahil tumatanda na ako, na gusto ko pa rin yung mga challenges ng buhay eh. Pero gusto ko na yung mga parang upgraded na challenges na hindi na parang gagawa ka ng kalokohan, dapat hindi ka mahuli. Wala na eh. Tumatanda na ako, brother eh. Tumatanda na ako sa ganun eh. Although every now and then, I still entertain the idea na gumagawa ng kagaguhan every now and then. Pero alam mo yung pag tumatanda ka na, gusto mo na yung mga parang upgraded na challenge na hindi na pambata. Parang imagine mo, nung bata ka, gusto mo yung mga laruan na baril-barilan, di ba? Tapos paglipas ng panahon, gusto mo na yung parang, alam mo yun, mga baril-barilan na medyo malalaking klase na ng baril-barilan, mga mahaba, ganun. Diba? Tapos pag tumanda ka pa ng konti pa, gusto mo ng laruan ngayon, totoong baril na. Tapos mga mahahabang baril na. Tapos mga malalaking mga bagay na sumasabog. Mga ganong konsepto. Gusto mo yung mga pangmatatandang laruan na. Isa sa mga bagay na, alam mo yun, dahil nga mahilig ako sa konsepto ng utak. Hindi na laruan ni brother eh. Yung kapwa-tao nagiging laruan eh. Oo, yun mismo. Parang ako, katulad sa akin. Laruan ko kapwa-tao ko eh. And when I say laruan ko kapwa-tao ko, ang ibig ko sabihin, gusto kong nakikita yung mga matitinong mga tao na umaangat ang buhay. Gusto ko rin nakikita yung mga siraulo lumulubog. Ganun. Ganun. Kadalasan kasi nasa posisyon sila brother yung parang sila yung nakakagawa ng rules sa mga lugar na ano. Going back to the original concept na sinabi ko, madali kasing gumawa ng kalokohan. Yeah. Bakit? Kasi nga, you don't have any rules. Wala kang batas na sinusunod, walang naggogobyerno sa'yo. Ang challenging, brother, ang pinaka-challenge talaga sa sangkatauhan, and that includes myself, na talagang hirap talaga ako, brother. Diretsahan lang, mas mahirap maging mabuting tao kasi napaka-narrow nung rules. Ang kipot eh, halos di ka makahinga eh. Gets mo?
So alam mo yun, mas challenging siya sa akin kaysa sa paggawa ng kalokohan na halos lahat ng kalokohan na maisip nyo nagawa ko na. Let's just put it that way. Halos lahat ng kalokohan na maisip ninyo nagawa ko na. Pero yung playing with the rules, grabe brother, ang hirap maging mabuting tao. Diretsahan lang. Ang hirap. Ang hirap maging mabuting tao. Brother, pero hindi tinatanggap ng kapwa mo. Paano mo Wala naman akong pakialam sa opinion ng ibang tao eh. Kaya ka ng dati. Pag siraulo ka talagang wala ka lang talagang pakialam sa opinion ng iba. Wala. Ako personal, wala talagang pakialam sa opinion ng ibang tao eh. Wala talaga. Maliban na lang siguro yung opinion na makakatulong sa akin na parang ang dating hindi socially acceptable yung mga behavior ko. Ayun, pinapansin ko yun. Pero in my benefit, hindi yan para sa konseptong magdaramdam ako dahil sa sinabi ng ibang tao o lilimitahan ko ang buhay ko dahil sa sinabi ng ibang tao. Wala akong pakialam sa ganun, brother. Diretsahan, wala talaga. Siguro ako yung pinaka-worst na influencer na makikilala mo pagdating sa konseptong wala talaga akong pakialam sa opinion ng kahit na sino. Wala. Ganun lang. Wala akong pakialam. Eto na mo, bakit yung mga basher mo, pinapatulan mo? Kasi pinakikinabangan ko sila. Yun ang dahilan nun eh. Dahil pakinabang ko pa rin eh. At the end of the day, pakinabang ko pa rin yun. Paano pinakikinabangan? Tignan mo, pansinin mo, pag bumibira ako sa basher, tumataas viewers. Tignan mo, 288, di ba? 288 yung ano dito. Ayan, 289. Oh. Pagka bumira ako ng basher, aabot na 1,000 yan. Hindi yun dahil for the views. Hindi for the views yun. Doon yun sa konsepto na pag dumami kasi ang viewers, dadami makikinabang. So hindi lang siya doon sa viewer lang. Hindi, may mas malalim doon. Kasi yung viewer, yung iba kasi, ang dahilan kung bakit nahilig sila sa viewer, dahil din sa mas malalim na konsepto, na yung viewer kasi, pera yan eh. Pag dumadami viewers mo, dumadami rin pera mo. Kasi nga, monetize nga kasi yung mga account ng iba. Yung sa akin, di naman monetize eh. Itong YouTube ko lang yung kaisa-isang monetize eh. Kaisa-isang monetize ko YouTube. Tapos sa loob ng 2 taon, ang kinita ko rito, 10,000. Divide mo na lang kung magkano yung kada buwan. Self-produce ko yung mga content. Sige brother, go. Yung paano mo maispatan yung tao pag minamanipulate ka? Pagka napapansin mong siya lang yung nakikinabang, hindi ka kasali. Pero kung nakikinabang ka din siya. Hindi manipulation yun. Pakinabang niya. Hindi, nakadepende sa market value, brother. Depende sa market value. Okay. Kung mataas ang market value ng tao na yun, why not? Nakikinabang ka rin naman at the same time eh. Nakadepende na nga lang kung nakukuha mo yung pakinabang na dapat para sa'yo. Maliban na lang din kung hindi practical yung gusto mo. Gets mo? Nandun yun sa konsepto ng parehas dapat kayo nakikinabang para hindi mo makonsider na manipulation. Pag parehas kayo nakikinabang, everybody happy, walang manipulation dun. Ang tawag dun, persuasion, parehas kayo nakikinabang. Madali kasi manipulation, brother. Sobrang dali lang ng manipulation. Naku, maniwala ka, kung meron kang taba ng utak na kaparehas sa akin, lahat ng gusto ko nakukuha ko. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Yes, ang dali ng konsepto ng manipulation. Ang mas challenging ito. Ang mas challenging persuasion. Dapat parehas kayong dalawang nakikinabang. Yan, walang nag-uusap ng tungkol dyan eh. Okay. Lahat na lang gusto mag-manipulate, sila lang makikinabang. Pero, alam mo yun, anong pakinabang ng kabilang panig? Tingnan mo, mas malaki ang pakinabang mo kapag parehas kayong dalawang nakikinabang. Mas malaki pakinabang mo ron. Bakit? Isipin mo na lang yung konsepto na kailangan mo siya, kailangan ka din niya. Tapos nakikinabang ka, nakikinabang din siya. Di tuloy-tuloy yung transaction. Diba? Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Paano yung nasasabi mo sa mga politiko na yung ginagawa nila yung mga manipulation na ginagawa nila sa Anong tungkol doon? Dati pa naman ginagawa ng mga politiko yun. Wala namang bago eh. May mga tanga nagpapamanipulate eh. Yung iba nakikinabang. Sapat na sa kanila 500 piso, 1,000, 2,000 para ibenta nila boto nila. May nakikinabang eh. Nakikinabang din naman sila eh. Hindi mo nga lang mako-consider na persuasion yun. Yung ginagawa ng ibang mga politiko, hindi naman kasi lahat eh. Pero hindi mo mako-consider na persuasion yung ginagawa ng ibang mga politiko. Ang dahilan kasi hindi naman sapat yung pakinabang sa laki ng perang makukuha nitong mga putang inan to. Yan, sagot ko. Sinasabi na para sa bayan. Pero ang dami naman naghihirap. Totoo. Para sa bayan, para sa bulsa. Tapos yung mga yung mga influencer na doon tayo sa mga tanong mo na ikaw mismo makikinabang, brother. Kasi wala namang pakinabang na sagutin ko yung ganto, yung ganyan, yung influencer, yung politiko, yung ganto. Walang pakinabang doon eh. Doon tayo sa may pakinabang sa'yo mismo. Yeah. Yung pag-alis mo rito, pagbaba mo ng live, may napakinabangan ka, napapakinabangan mo hanggang mamatay ka, ganun. Yung may pera ka na, brother, tapos parang hindi mo pa rin alam yung ginagawa mo. You have to find that.
Ikaw mismo maghahanap nun kung ano ba gusto mong gawin sa buhay. Oo. Ikaw talaga mismo maghahanap nun. Baka ang hinahanap mo kasi sense of purpose o baka ano yan. Oo. Hindi naman ano yan eh, hindi midlife crisis yan. Ano, I will say existential crisis. Possibility yan. You have to check on that. Ano ba dahilan kung bakit ako nandito sa mundo? Ganon. Nagkaroon ako ng ganon eh. Ano ba ginagawa ko rito? So it breaks my brain to think that everything will be gone after I die. Nakakasira ng ulo kaya yun, na ang dami mong bagay na ginawa sa buhay mo, tapos lahat yun walang kwenta pagkamatay mo. Nakakasira ng ulo yun ha. Lalo na pag resultado kang tao. Kung ordinaryong taong bayan kaya, wala ka namang pakialam dun. Bakit? Pagkain mo nga lang, problema mo pa eh. Pero pag resultado ka, itong lahat ng mga resulta na to, saan mapupunta to pagkamatay ko? Ganun yung nasa isip ko nun eh. Oo, yung ano. Ang hirap parang meron ka na tapos parang mag-isa ka pa rin. You have to learn solitude, brother. Okay. Power comes with solitude. Wisdom comes with solitude. Paano masasabi pag nasa midlife crisis ka, brother? Ano bang feeling ng ganun? Yung parang pakaramdam mo, wala ka pa rin nararating pero tumatanda ka na. Yun ang midlife crisis. Existential crisis naman, yung may narating ka o wala, hindi mo alam kung ano ginagawa mo rito sa mundo. Tapos parang problema ka dahil dun. Okay. Kasi parang kahit nung tumutulong ka, hindi pa rin nila na parang napipil, parang hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo. Pag hindi nila na-appreciate yung pagtulong mo, humanap ka ng taong ma-appreciate yung tulong mo. Basic. Bakit? Ingrato yung mga tao na yan eh. Okay. Pwede kang, welcome ka na magturo ng pagiging grateful, pero good luck kung matutunan nila yan at a very late age na. Kasi, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, yung matuto ka maging mapagpasalamat. Pag mapagpasalamat ka, tuloy-tuloy ang blessing sa buhay mo. Pero pag hindi ka marunong magpasalamat, tignan mo, yung mga taong nagbibigay ng blessing sa'yo, nilalayasan ka, tas hindi sila nagtutuloy sa'yo paglipas ng ilang panahon. Ganon yung nangyayari dyan sa mga tao na. Kaya tignan mo, wala silang ma-opportunity sa buhay. Hirap sila. Bakit hirap? Hindi sila marunong magpasalamat sa konting binigay sa kanila eh. So wala na ngayon nadadagdag doon sa mga dating nagbigay sa kanila. Ganon. Ang mahirap niyan, ingrato ka na nga, buraot ka pa. Ang dami niyan, Brad. Yung mga kadalasan sa mga buraot, ingrato rin. Kadalasan sa mga buraot, ingrato rin. Tapos kadalasan sa mga ingrato, buraot din. Oo. Yung kahit konting may ka lang, brother, may konting sabihin lang ako na suggestion na para naman sa amin. Parang ang nagiging nila, approach nila negative, tapos masama na agad kahit marami ka na naitulong. Pagka ganun, brother, lipat ka na ng ibang tutulungan. Kasi you've already done enough. Sapat na yung nagawa mo. Hindi nga sila makapagpasalamat sa ginawa mo eh. Humanap ka ngayon ng mga tao na marunong magpasalamat sa mga konting bagay na ibinigay mo. Ganon. Nasa maling circle ka kapag ka ganyan, brother. Diretsa, nasa maling circle ka. Lalo na kamag-anak mo, nasa maling circle ka. Yan yung kawikaan Tagalog. Pakainin man ng kalabaw, hindi malasahan. Kawikaan Tagalog yan eh. Kahit ano pa ibigay mo dyan sa mga tao na yan, kahit bigyan mo pa na 100,000 yung kada buwan, uubusin lang nila yan. Pag tumigil ka na sa pagbibigay sa kanila, galit pa sila sa'yo, nakala mo inapi mo sila. Mismo. Mga basura ng lipunan yan, brother. Isang beses mo lang Ate mo, pakita ko sa inyo kung gaano kalalayan. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalalayan. OFW o breadwinner, type yes kung nararanasan mo yan. Totoo lang, type no kung hindi. Hindi naman lahat mag-yes dyan eh. May mga magno-no dyan, pero tignan mo lang yung general consensus ng mga tao. You will understand. Oo. Tignan mo. See? Ayan o. Ang general majority nag-yes. Ang general majority nag-yes. Ano pala? Iniinom ko, bus na. Okay. Follow-up question, brother. Madali ka na naman yan, brother. Lagi naman. Wala namang bago, brother. Wala namang bago. Last question ko. Okay, go. Bababa na rin ako. Okay. Mga message mo lang sa aming mga na palisaw-lisaw na dito, may pera pero walang Kung ako, ito suggestion ko, kung maaari sana dumami mga katulad ninyong nagsasalita sa social media. Kasi kailangan ng mundo inputs ninyo, brother. Kayo na yung mga legit pagdating sa paggawa ng pera eh.
Diba? Nakikiusap nga ako sa inyo, kung may pera kayo, sana kayo yung mag-vlog. Hindi mga putang inang yayabang-yabang ng mga kotse nila, ng mga bahay nila, mansion nila, travel nila. Sana kayo yung mag-vlog para marinig ng mga tao kung paano talaga totoong gumawa ng pera na hindi ang dahilan kung bakit ka gumagawa ng pera para yung kapwa-tao mo ibigay yung pera nila sa bulsa mo. Kasi ang daming tao diretsahan nagsasalita sa internet para ibigay nila yung pera nila dun sa mga influencer na yun. Diretsahan, ganid ang maraming influencer. Sobrang ganid nila. Kahit panluloko ng kapwa, isipin mo kung gaano karaming tao yung nagre-reverberate nung sinasabi ni MJ Lopez na yung pan-tuition fee mo, ipang business mo na lang. Sobra naman yan. Pati bata, gusto mong kunin yung pera. Sobra naman yan. Sobra, abuso yan. Isipin mo ngayon kung gaano karaming influencer na sinasabing hindi na daw kailangan ng kolehiyo. Dumiskarte ka na lang. Nakakasira ng buhay ng kapwa-tao yan. Napakasama naman ang ugali ninyo. May pera na nga kayo eh. May mansion na kayo. May magagarang sasakyan na kayo. Ano pa bang gusto nyo? Gusto nyo pang umabot sa level ng Diyos sa sobrang yaman ninyo? Diba? Ako, ito suggestion ko sa inyo, lalo na sa mga mayayaman na wala pa sa social media, wala pang page, gumawa kayong account ninyo, kayo dapat yung napapakinggan. Hindi yung mga putang inang yayabang-yabang lang sa social media ng mga mansion nila, ng mga kotse nila, na narentahan lang naman nila yung kotse nila, kunyari sa kanila. Ang daming ganyan eh. Nandidiri na nga ako eh, nakakadiri, putang ina. Dirim-diri ako sa ganyan. Nagyayabang sila para ibenta yung kung ano man yung binebenta nila. Napapakita ka ng lifestyle. Bakit ka nagpapakita ng lifestyle? Para gayahin ka. Ang problema, wala namang means yung audience mo. Ano ngayon ang gagawin? Lalapit sa'yo. Paglapit ngayon sa'yo ng audience mo, hihingin mo pera. Tapos sasabihin mo, payayamanin mo sila. Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Dirim-diri ako sa ganyan. Panloloko ng kapwa-tao yun eh. Diretsahan lang, panloloko ng kapwa-tao yung ginagawa nila eh. Alam mo naman na hindi lahat ng tao yayaman. 'Di ba? Coming from that perspective na hindi lahat ng tao yayaman, hindi mo dapat pangakuan ng taong payayamanin mo sila. Sobra naman 'yan, abusado naman kayo. Sobra naman 'yan. Yun nga request ko sa inyo mga mayayaman, mga may pera. Kasi syempre karamihan sa mga mayayaman humble na eh. Bumababa na ere mo eh. Kasi nakuha mo na halos lahat ng bagay sa buhay eh. Ang request ko sa inyo, gumastos kayo kahit konting pera. Halaga 100,000 lang. Bili ka ng camera, bili ka ng ilaw, bili ka ng magandang cellphone. Tapos, di ba, gawin mo yung ginagawa ko. Kung ano man yung bagay na nasa isip mo, na palagay mo dapat ituturo mo sa mga kamag-anak mo, ituro mo na lang sa mga kapwa-tao kasi yung kamag-anak mo, hindi naman nila gusto yan. Ingrato sila, ungrateful sila eh. Pero isipin mo yung dami ng tao na nanghihingi ng karunungan, walang makuha eh. Bakit? Ay, yung mga scammer eh, nasa social media eh. Scammer eh. Ang dami nila. Sobrang dami nila, grabe. Kilala ko sila eh. Kilala ko sila personal. Yung iba dyan, tad-tad ng utang eh. Para lang iyabang nila yung mga iniyayabang nila. Fake it till you make it ang dating. Nakakadiri na, brad eh. Dirin-diri ako eh. Nakakadiri na sobra. Ako, request ko sa inyo, sana kayo yung magsalita sa social media. Diba, hindi mo naman kailangan i-flaunt yung negosyo mo. Hindi mo kailangan i-flaunt yung yaman mo. Kasi yung mga iba natatakot, baka kasi ganito, baka kasi ganyan. Hindi. Kung ano lang yung laman ng isip mo, yun lang ang ilabas mo. Wala namang mag-uungkat sa'yo, walang mag-uusisa sa'yo eh. Wala eh. Yung laman lang ng isip mo, yun lang ang ilabas mo para makatulong ka sa kapwa-tao. Tumulong ka naman sa kapwa-tao mo. Ang kailangan ng Pilipinas, mga matatalinong tao, hindi nila kailangan na bibigyan mo silang pera, bukas wala na naman pera. Bibigyan mo pagkain, bukas gutom na naman. Anong pakinabang ngayon yung mga pinagtutulong ninyo? Tulong ba talaga yan o sustento na lang sa kapritsyo and you fucking make yourself feel good about it? Akala mo maganda yung ginagawa mo? Nakita ko sa Tondo yun eh. Nakita ko sa Tondo, namimigay ng pagkain doon, linggo-linggo. Linggo-linggo, umaasa silang may libreng pagkain. Namimigay ng pera doon, linggo-linggo umaasa sila may libreng pera. Tinan mo, mga basura oh, Kuis RV. O sige, tulungan mo ako, penge pera. Yan, ganyan ang mga script doon sa Tondo. Nung nandun ako, namamasura. Ganyan ang script doon. Ganyan, yan, regular, ganyan. Pengen pera, pengen pera, pengen pera. Puro ganun. Pengen pagkain, pengen pagkain. Bakit? Iba sa kanila, ayaw na magtrabaho. Umasa na lang sa libre. Umasa na lang sa 4-piece. Iba, nakahilata na lang maghapon. Nakita ko yan doon eh. Ang kailangan ng mga tao, patabain nyo yung utak nila. Bigyan nyo silang idea kung paano sila makakaalagwa mula sa kahirapan. Tinan mo, basura talaga utak ng Kuis RB eh. Tinan mo, aga-aga ingay mo. Gago, ba't nandito ka kasi? 'Di ba? Ba't nandito ka? Ba't hindi ka na lang mag-scroll up? Alam mo, ulitin ko, Pilipinas, pag bobo ka pa, matuto ka munang manahimik. Huwag kang bumoboses, huwag kang bumobo ka.
Ganun lang kasimple yun. Matuto ka munang mag-aral, matuto ka munang tumahimik, kasi maniwala ka sa akin, pag inakyat kita rito sa live ko, wala ka masasabi. Sigurado ako sa iyo dyan, dahil marami na akong naiangat na katulad mo. Marami na akong naiangat na katulad mo. Follow-up question, brother. Gago, nag-almusal ka ngayon ng mura, no? Sige, brother. Galingan mo sa buhay. Kailangan ka natin. Kailangan ka ng Pilipinas, brother. Sana makapagsimula ka na mag-vlogger. Halos lahat na lang vlogger. Tapos ang pinakamabigat doon, pinakamarami pang vlogger, bobo. Nabubuisit ako eh. Scammer. Buti sana kung may taba ng utak man lang namang iskam eh. Karamihan, bobo. Tignan nyo to, tignan nyo to. Tapos kukuha lang ng fake na video kung saan man, dinownload nyo lang sa kung saan man. Tapos tignan nyo to. Yun na yun. Yun na mismo yun. Tignan nyo to. Yun na yun. Wala mailabas na katabaan ng utak kahit kapraso. Okay ka na, brother? Okay na, brother. Salamat, brother. Thank you very much, brother. O, tingnan nyo, tumaas viewers, umabot ng halos 500. Kita nyo. Sinasabi ko, pag pumatol ka sa bash, raangat viewers mo eh. Anyways, next na tayo. Babae naman. Ito, babae naman. Babae. Maiba naman. Baka maraming kupal sa Pinas. Hindi, marami lang talagang bobo sa Pinas. Tangina, pagdating nga sa comprehension, yung Pilipinas isa sa pinakabagsak sa buong mundo eh. O sa buong Asia. Meron statistics na gano'n eh, pagdating sa reading comprehension. Babasahin mo, unawain mo, hirap na hirap ang mga Pilipino sa ganung konsepto. Wala rito. Isa pa. Next tayo. Babae sana, babae naman. Ayan. Akita tayo ng 2 babae sabay. Diba? O, sige, ikaw na magaling. O, laga rito, umakit ka rito. Ate na mo, walang option para iakyat ka eh. Bobo ka talaga eh, diba? Bobo ka talaga, Kuya Sarby. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Next tayo, next. Good morning, brother. Taga saan ka? Ano yan, Kasino yan? Kasi, Oy, brother. Sige na. Kasi nga lang talaga kaso yung sus. Mamaya mo na problemahin yan, Golden Boy. Ako muna problemahin mo. Naghanap kami kagabi. Naghanap rin kami kagabi dahil nga isasarado ko na. Busy pa si Golden Boy. Next na muna natin. Busy si Golden Boy. Next na. Busy si Golden Boy. Okay. So, ito bago to, si Norem. Norem. Good morning, Norem. Taga saan ka? Taga San Ilocos, boss. Ilocos. Okay. Ano tanong mo, brother? No. Magtatanong po sana ako kung paano mag-scale lang business, boss. Nasa poultry farming po kasi ako eh. Ano problema mo? Malawak kasi yung tanong mo, brother. Kaya I want to boil it down dun sa ano ba ang problema mo eksakto. Hindi ko po kasi malaman-laman kung paano ako nalulugi, boss. Hindi ko kabisado ang poultry eh. Diretso, hindi ko talaga kabisado ang poultry. Mahirap naman magdunong-dunungan sa bagay na hindi ko naiintindihan eh. Pero, chicken? Pinapalaki mo? Parang financial management. Yata, boss. Ano bang advice mo doon, boss? Financial management. Ano ibig mo sabihin financial management? Ano eksakto ang dahilan kung bakit ka nalulugi? Supposed to be kasi sinusulat mo sa papel yan. Yung gastos mo, yung pagkabenta mo, tas tsaka mo ngayon malalaman kung kumita ka ba o nalugi ka. Kasi ganun lang naman yun, hindi naman masyadong komplikado yun. Magkano yung ginastos mo, magkano yung bumalik na pera sa'yo, yun ngayon yung gross, ima-minus mo ngayon yung ginastos mo dun sa bumalik sa'yo na pera, malalaman mo ngayon kung negative ka o positive. Oo, ganun yun. Isa pa, boss. Pwede okay. mo. Oo. Magkakalis kasi ako ngayon, boss. Iniisip ko,
kung magbi-business ad ba ako or agriculture. Kung nasaan, Yung- ito, ayan, makakapag-suggest ako sa'yo dyan. Kung ano palagay mo yung bagay na kaya mong gawin habang buhay nang hindi ka magsasawa at hindi ka masusuya, yun ngayon ang birahan mo. Kasi pwede ka naman kumita sa magkabila. Nga lang, pag hindi mo gusto ginagawa mo, sa mas madalas na pagkakataon, mahirapan ka magpalalim. Kasi isipin mo yung konsepto na hindi mo na nga gusto yung ginagawa mo, tapos kailangan mo pang aralin yung bagay na hindi mo gusto. Gets mo yun? Opo, sir. Yun. Kung saan ngayon yung palagay mo kaya mong gawin habang buhay na hindi ka masusuya, hindi ka magsasawa, yun ngayon yung birahan mong kurso. Gets mo? Yes, boss. Okay. Follow-up question, brother. Ano po yung tips niyo, boss, para makapag-scale ng business ng mas mabilis? Wag mali yung konsepto, brother, na ano. Kasi tinan mo, namomroblema ka pa nga sa financial management, ang gusto mo palawakin pa. Pag pinalawak mo yung negosyo na yan, pati problema mo lalawak din. Ako ang suggestion ko sa'yo, stabilize mo muna. Stability muna dapat ang una mong hinahabol. Na yung kinikita mo, tuloy-tuloy na pumapasok, alam mong kumikita ka, hindi ka masyadong nalulugi kasi halos lahat ng problema, kabisado mo na, resolbado mo na rin at the same time, tsaka ka ngayon magpapalawak. Kasi ito problema mo, pag pinalawak mo ngayon, kasama pati yung problema lalawak din pag hindi mo naaayos. Eh kung doon pa nga lang sa pera, nagkakaproblema ka na, lalaki problema mo sa pera, magkakanda utang-utang ka niya pag pinalawak mo yan. Yung konsepto ng maliit, Thank you, ganun boss. din yung konsepto ng malaki. Kung sa maliit kumikita ka, pag pinalaki mo yan, kikita ka. Pagka sa maliit, hindi ka kumikita, pag pinalaki mo yan, lalala lang problema mo. Yun pala, ganun pala yun. Sige, boss. Salamat, boss. Thank you, brother. Ito, Sige, boss. Thank you. itong warning, inaakit kita. Ano warning? Mama mo kikita? Aakit kita. Okay, talino mo, diba? Babanata mo pa ako, ina mo, tapos mama mo kikita. Aakit kita. Akyat, dali. Ang tapang mo, diba? Dapat pag tapang-tapangan ka mag-type, tapang-tapangan ka rin pag umakit ka sa live ko. Diba? Kaya sabi ko sa iyo eh. Kung tapang-tapangan ka, siguraduhin mo kaya mong panindigan yan. Eh, tingnan mo, pag inaakit kita ngayon, ayaw mong umakit, duwag ka rin pala eh. Hirap sa inyo, tatapang nyo lang mag-chat eh. Tatapang nyo magdudut-dut, pero pag inaakit ka, di mo kaya makipagharapan. Ang tatapang nyo magdudut-dut. Sabi ng isa, bading. Yan, bading ka tuloy. Pag matapang ka kasi magdudut-dut, siguraduhin mo kaya mo sabihin sa mukha ko yan. Ganun lang naman ang buhay eh, diba? Pero ang tapang-tapang mo sa chat, tapos pag inakit ka, di mo pala kaya. Asan ngayon ang tapang mo? Hanggang chat lang? Isang bahala ka lang. Ito si Quiz RB, oh, isang bahala ka lang. Screenshot ko yung mukha mo, Quiz RB. Tapos sampahan kitang kaso. Tignan natin kung saan ka makarating. Quiz RB ka pa. Yung mukha mo, madaling mahanap yan, bata. Madaling mahanap yan. Maiintindihan mo ngayon. Yan. Sakto, si TPC nga pala. Paalala ko lang sa inyo, si TPC nga pala nagsampa ng kaso sa isa sa mga bashers niya na sinasabi niyang babarilin siya. Itong Quiz RV, sinasabi mo, 'di ba? Papatayin mo ako, 'di ba? O, ang sabi mo, isang bala lang ako, 'di ba? Meron ako ritong screenshot ng mukha mo. Paano ka ngayon? Patay ka. Ay, Quiz RV. Ano? Sobrang tapang mo kasi, overshoot ka na ngayon. Overshoot ka na ngayon. Yan sobrang tindi ng katapangan mo, overshoot ka na ngayon. O paano ka na ngayon? Paano ka na ngayon? Ayan, meron na akong pagbabanta mo ha. Sabi mo isang bala lang ako, 'di ba? O sige, paano ka na ngayon? Paano ka na ngayon? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong tapang-tapangan. Bakit? Kasi napakasimple ng konsepto na napakadaling ipahanap ng mukha ninyo. Napakadali din na hindi kita papablatter. Madaling magsampa ng demanda. Ipapaalala ko lang sa inyo. Napakadaling magsampa ng demanda. Tapos susunod niyan, tinan mo, public apology electric na yan. Tinan mo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. O, paano ka ngayon? Paano ka ngayon? Diba? Kabado ka na, no? Tigil ka ngayon sa kaka-comment, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Paalala ko lang sa inyo, si TPC nga pala, yung vlogger na si TPC nga pala, na may nagbanta sa kanya na criminology student yun, diba? Criminology student, na sabi niya, pag nakita kita, babariling kita, sabi kay TPC, sinampahan niya ng kaso yun. Tapos nag-public apology, tapos pati yung eskwelahan nagsalita tungkol dun.
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam niyo, nandito na tayo ngayon sa panahon na ang mga vlogger pumapalag na. Hindi mo pwedeng bastusin ng kahit na sino na lang, tapos okay lang. Tapos babantaan mo, tapos okay lang. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. O paano ka ngayon? Sasabihin mo, isang bala lang ako, 'di ba? Isang bala lang ako, meron ako screenshot ng mukha mo. Meron ako screenshot ng mukha mo. Pati yung sinabi mo, meron din ako screenshot. Paano ka ngayon? Yan ang sinasabi sa'yo. Tara mo? Tanggal ang angas niya eh. Oh. Tanggal ang angas eh. Susunod kasi, huwag kayong masyadong tapang-tapangan kung hindi nyo kaya. Lalo na kung wala kayong pambayad ng abogado. Kung wala kayong pambayad ng abogado, huwag kayong tapang-tapangan. Tira mo, alis siya eh. Alis siya bigla eh. Oh. Diba? Yan ang sinasabi sa inyo. Sige, next tayo. Napakatatapang ng mga tao. Napakatatapang ng mga bata. Brother, good morning. Taga saan ka? Nasa Japan, brother. Japan. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano, brother, sa financial to. Okay. Ano tanong mo? Paano ba magsimula sa negosyo, brother? Magkano na ipon mo? Brother, medyo maliit pa eh. Magkano na? Sa almost 1 pa lang, nasa isa pa lang. 1,000? Wala naman naman. 1,000 pera mo? Magkano pera mo? Sakto mga siguro. Hindi ko nasaktuin pala. Mga 500,000? Oo. Maliit lang muna, barya-barya lang muna. Ano ba gusto mong hanap buhay? Goal ko kasi, brother, mga after 40 years old ko. Hindi tayo doon sa goal mo. Anong gusto mong hanap buhay? Hanap buhay ba? Sorry. Yung kahit maliit lang, brother, basta yung consistent yung dito. Hindi mo pa alam. Okay, ganito. Gawin mo muna, mag-research ka muna. Tignan mo kung anong... Huwag nyo kasing tawagin negosyo eh. Sasakit lang ulo nyo dyan pag tinawag nyo negosyo. Huwag nyo tawagin business. Tawagin yung hanap buhay. Tingnan mo, hindi ka mamamali kapag tinawag mong hanap buhay. Komplikado kasi pag tinawag mong business eh. Ikaw rin mismo hindi mo naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang business eh. Kaya tingnan mo, kumukomplikado tuloy. Mas madali yan, sabihin mo, hanap buhay. Hanap buhay. Anong hanap buhay ang gusto mo? Ngayon, dun sa konsepto na yun, na hanap buhay ang tawag mo dun sa business, malalaman mo na kagad kung anong hanap buhay ang gusto mo. Madaling malaman nyo kapag tinawag mong hanap buhay. Pag tinawag mong business, komplikado na talaga. See? Ayan, ang gawin mo muna ngayon, mag-research ka muna. Anong serbisyo o produkto ang gusto mong ibenta? Doon ka muna magsimula. Anong serbisyo o produkto ang gusto mong ibenta? Kasi nandun yan sa konsepto talaga ng pagbebenta. Kahit na anong hanap buhay pa yan, kailangan mo magbenta. Doon mo muna simulan sa hanap buhay. Follow-up question, brother. Ayun lang siguro, brother. Medyo, una, ang gagawin ko muna, hanap buhay, brother, ganun. Tapos tignan mo kung anong hanap buhay yung palagay mo, kaya mong gawin habang buhay na hindi ka mabuburyong. Kasi hindi yan ang isa sa mga bagay na hindi pinapansin ng mga tao eh. Yung konsepto na hindi yan dun sa konsepto lang nakikita. Kasi iba naghahanap puro pera. Kailangan mo yung consider yung sanity mo. Kung yan bang hanap buhay na gusto mo talaga hanggang mamatay ka. Kasi hindi mo gusto yung ma-stuck ka sa, maniwala ka sa akin, hindi mo gusto yung ma-stuck ka sa isang negosyong hindi mo gusto pero kumikita. Katulad nito, Project 1M, alam niyo naman eh, hindi ko gusto tong konsepto ng pagluluto. Hindi ko gusto yung konsepto ng pagluluto. Alam niyo na yan. Paulit-ulit ko sinabi sa inyo, hindi ko gusto yung konsepto ng pagluluto. Ginalingan namin, masarap na ngayon yung luto, hindi na katulad ng mga nauna. Pero ang bottom line nun, hindi ko pa rin gusto yung konsepto ng pagluluto eh. Siguro dahil lalaki ako, ganun. Hindi ko alam, hindi ko rin mag-gets eh. Pero hindi ko talaga gusto yung konsepto ng pagluluto eh. Taong bahay lang may gusto nito. Nung nagpa-survey ako eh, gusto daw nila makita kung paano kumikita ng pera 1 milyon. O, sabi ko ako, sa paanong paraan? Magtitinda daw sa kalsada, yun yung survey. Titinda, pagkain. Okay, sige, sinigang na baka. Gusto ko yun eh. At least man lang, kahit paano nakakain ako ng paborito ko. Diba? Yun. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Medyo, naiya pa ako. Okay, no problem, brother. Sige. Brother. Bye-bye. Ganda rin pangalan nyo, below the job.
Jana. Bahay naman tayo, Jana. Tanggal ang angas ni ano, Kuis RB eh. Tanggal ang angas mo nung nagkamali ka ng kilos eh. Kamali ka ng kilos. Tamo, titigil ng pagiging basher yan pagka ganyan. Tigil na yan, takot niya lang. Kuis RB ka pa. Good morning, brother. Taga saan ka? Palawan, Busing. Palawan. Ano tanong mo, brother? May tanungan pala dito. Ano ba nasa isip mo? Tambayan lang dito, gano'n. Sige, benga mo. Baka may tanong ka. Makatulong ako sa'yo. Wala naman akong tanong, Busing. Baka Okay, yung sige. iba. Yung iba na lang yung iba. Sige, sige. Bye-bye. Salamat, salamat. Sige. Okay, next time. Brother, good morning. Taga saan ka? Ako po yung umakyat dito, yung taga Bohol po. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong po, boss, na nag-iba po kasi ihip ng hangin. Ano tanong mo? Yung papa ko po nagkasakit, tapos sabi nila, hinto muna ako sa pag-aaral. Dito rin, parang nag-iba yung ihip ng hangin. Mutot ka ba? Taka ng baho ah. May dumaan sa ilong ko. Anyway, sige, sorry. Na-istorbo ko. May dumaan sa ilong kong baho eh. amoy bulok na itlog. Sige, tuloy. Patitigilan muna ako sa pag-aaral ko, boss. Plano sana ako mag-aaral ng college, kaso di muna kasi nagkasakit yung mama ko. Ano kinalaman mo dun? Sabi nga nila hindi ko po alam. Hindi ko maintindihan, bakit titigil ka sa pag-aaral dahil lang nagkasakit ang tatay mo? Ano yun, pag umutot yung driver nyo, mag-ano ka rin, titigil ka rin sa pag-aaral. Pag ang nanay mo tumae, titigil ka rin sa pag-aaral. Naghahanap ka na lang ng paraan para tumigil sa pag-aaral eh. Hindi ko gets yun. But anong kinalaman mo ron? Ano ba yun? Ikaw ba tititig sa tatay mo? Maghapon magdamag, nakatitig ka lang talaga sa tatay mo? Ganun ba yun? Hindi ko maintindihan yun. Kaya nga, boss. Alam mo, ang problema kasi brother, masyado kang nagpapamando kung kani-kanino eh. Kung ano yung gusto mong gawin, birahan mo na. Tapos galingan mo doon, brother. Hindi madadaan niya sa tatanong mo kay ganito, tatanong mo kay ganyan, tatanong mo kay ganun, tatanong mo. Kung ano yung tinitibok ng puso mo, birahan mo, tapos galingan mo ron. Maging practical ka, brother, kasi tinan mo, titigil ang buhay mo dahil lang may sakit ang tatay mo, titigil ang buhay mo. Ano yung ba't nagkaganon? Pag hindi, ang plano ko po, boss, pag hindi po ako mag-college, magtitesda na lang ako. Anong dahilan, brother? Hindi ko maintindihan eh. Ano yan? Bakit ito yung college, binababa mo rito, tapos susunod, ang gusto mo, wag na lang mag-aral. Ano bang trip mo? O di sige, wag ka na lang mag-aral. Kung yun ang gusto mo, di wag ka na lang mag-aral. Pero hindi mo rin alam kung anong gusto mo eh. Ano ba? Gusto mo bang kumita ng maayos dahil nakakolehiyo ka? O gusto mong kumita ng minimum lang nakasama ka ng ordinaryong taong bayan na nagrereklamo ang baba ng minimum? Kung gusto mong maging mahirap, okay lang naman. Wala namang masama ron. Pero kung may gusto kang marating sa buhay, dapat banata mo ng gusto. Yung alam mo nang makakapagpapunta sa'yo dun sa kung saan mo man gustong makarating sa buhay. Hindi yan dahil sinabi ni ganito, sinabi ni ganon, sinabi ni ganito. Matuto ka magdesisyon sa sarili mo, brother. Matuto ka magdesisyon sa sarili mo. Kuha mo yun? Oo, boss. Okay, follow-up question, brother. Po, sa ngayon po, boss, may nag-alok ng mga seminar sa boss, brokery, yung mga pumili ka na lang ng isa, tapos go full speed ahead. Kasi ang ginagawa mo, dinadamihan mo lang option mo, tapos tatanong mo, tapos sasabihin ito piliin mo, sasabihin ito piliin mo, sabihin ko isa, ito piliin mo, tapos sasabihin naman ng nanay mo, may sakit ang tatay mo. Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Magka-college ka ba? O mag-tetest na ka ba? O magbo-brokery ka? O magbe-bakery ka? Ano ba trip mo? Ano po kasi idol, yung papa lang po yung
kumikita po. Tapos Eh di mag-working wala naman student ka. trabaho. Ang mahirap po, boss, kasi may utang ako dun sa supposed to be, boss, si Kanya College na ako. May utang kasi doon ako sa Teka, naaalala kita eh. Ikaw yung naaalala ko na may utang ka sa kolehiyo kaya hindi ka makapag-shift ng course. Tapos, ang usapan natin, magtatrabaho ka, babayaran mo yung utang mo para makapag-shift ka ng course. Ano nangyari? Oh, kaya bigla-biglaan lang kasi, boss. Nung nag-college ako doon, boss, wala pa sakit yung papa ko. Siya yung nagbibigay ng pera. Hindi, para wala sa naman tayong usapan alawa. tungkol sa pagbibigay ng pera ng tatay mo. Yung usapan natin, magtatrabaho ka para mabayaran mo yung eskwelahan. Di ba? Oh, ganun, boss. Ang nasa plano ko ngayon, boss, kasi maliit lang kasi yung sahod dito sa yung minimum kasi, boss. Kaya na pag-isipan ko, boss, na mag-change ng plano ako, boss. Yung brokery, boss. Kasi malaki naman yung Kaya nga, kita sabi ko doon, nga boss. sa'yo, gaya ng pinag-usapan natin, magtrabaho ka nga. Kung ano yung gusto mong trabaho, debenggahan mo na ng gusto. Ay, sorry, naguguluhan yung iba. Okay, so just so you understand what's happening, para lang maintindihan ng mga customer. Sana ako sa matindera ng sinigang para maintindihan ng audience yung kung ano man yung nangyayari. Ang nangyayari, meron siyang isang kursong kinuha dati. Kaya hindi niya gusto niya mag-shift na ibang kurso. Ang problema, hindi siya makapag-shift kasi may utang siya sa eskwelahan. So usapan namin, magtatrabaho muna siya para mabayaran niya yung eskwelahan para makapag-shift siya na ibang kurso. Ngayon, ang problema mo naman ngayon, kung lilipat ka ba ng trabaho o mananatili ka dyan. Yung boss, pagiging broker, brother, kaya mo namang isabay yun sa trabaho mo eh. Kaya mong isabay yun sa trabaho mo. Kasi kadalasan sa mga brokerage firm o kadalasan sa mga broker, freelance na trabaho yan, maliban na lang kung kailangan mo kumuha ng lisensya. Ibang usapan yun. Pero kung di mo naman kailangan ng kumuha ng lisensya wala namang lisensya, boss. Okay lang naman. Paano pala ako mag-advise? Sige, akit natin tong isa. Kenzus. Dali, akit natin to. Ikaw ngayon na mag-advise. Kenzus, akit. Dali, akit, Kenzus. Huwag mo i-cancel yung huwag mo i-cancel yung request ko. Umakit ka rito. Ikaw mag-advise. Gawin mo yung ginagawa ko. Tignan natin kung kaya mo. Kenzus, akit. Hirap sa inyo eh. Dunong-dunungan kayo eh. Tapos pag pinapakit kayo, wala naman laman yung makukote nyo eh. Diba? Dali, banu ako mag-advise, diba? O, akyat. Ikaw ngayon na mag-advise dito. Galingan mo, Kenzus. Tapos ngayon, di ka makakyat. Bayan ang sinasabi sa inyo. Ulitin ko, paulit-ulit ako. Pag bobo ka pa, tiko mo muna bunganga mo. Hindi komento ka ng komento. Tapos pag ikaw naman yung inakyat, hindi mo naman pala kaya. Nako, Kenzus. Sinasabi ko sa'yo. Cancel boss, yung invitation. ang ibig mo sabihin. Tapos, ibig mo sabihin, boss. Ibig mo sabihin, boss, magdo-double time ako para madali lang babayaran yung utang ko doon. Bata ka pa naman, brother eh. As long as okay ang kalusugan mo. Pag hindi okay ang kalusugan mo, unahin mo muna kalusugan mo. 23 pa ako, boss. Bata ka pa, brother. Batang-bata ka pa, 23 anyos ka pa lang. Kaya pa ng katawan mo magbalugbugan. Hindi naman kasi araw-araw yung pagbo-broker eh. Kapag ka may kausap ka lang, doon ka lang medyo ma-overtime ng bagya. Pero pag wala kang kausap, normal na trabaho lang yung banata mo. Pero wala namang sense na tumigil ka sa trabaho mo, na tuloy-tuloy kang kumikita ng pera para tumanghod tapos wala kang ginagawa doon sa ibang araw na wala kang kausap sa pagka-broker mo. Gets mo? Ano po kasi, boss, yung broker yung sa mga subdivision yung mga ganun. Yun nga yung sinabi ko. Ewan ko kung naintindihan mo yung sinabi ko. Nagets mo ba? Natuloy mo lang yung trabaho mo. Kung gusto mo mag-broker, pwede mong isabay yan. Kasi hindi naman lahat ng oras nakatanghod ka dun sa pagka-broker mo eh. Mas okay na tuloy-tuloy kang kumikita ng pera. Tapos pag mag-broker ka, edi tsaka ka na ngayon mag-extra na oras. Gets mo? So mas parang double. Oo, brother. Double. Oo.
Gets mo na? Sige, boss. Okay. Gets Galingan ko na, mo, boss. brother. Sige, boss. Ingat po kayo, boss. Salamat, brother. Na-appreciate ko. Salamat, boss. Salamat. Thank you, Okay. Last na tayo, last. Dami na naman banu dito, no? Daming banu. Mga dunong-dunungan, galing-galingan. Tapos pag inakyat mo sa live, ayaw naman umakyat. Good morning, brother. Taga Sir Chay. Good morning. Taga saan ka, brother? Sorry, pause ako eh. Okay lang. Taga saan ka? Taga Quezon City ako, pero ngayon nandito ako sa Morong Rizal. Morong. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano lang, na-curious lang ako sa inyo, sir. Kasi una ko kayong na-encounter. We're talking about religious matter. Tapos, kami ng best friend ko na lalaki din. Siya rin sinabi niya, okay din yung mga content ninyo. Tapos, bilib din ako sa tapang ninyo. So, na-curious ako, sir. Ito, wala namang, hindi ako makikipag-argue or something. Anong ano nyo? Kahit makipag-argue ka, okay lang din, brother. Ay, Sige lang, tuloy. Hindi naman. Wala tayong ano doon. Anong ano nyo? Anong denomination nyo, sir? Like yung sa spiritual, gano'n. Ay, hindi ako Or nagdi-disclose, naging ba brother. kayo, gano'n? Ang dahilan, kasi malay mo, mali pala ako, di naisama pa kita sa impyerno. Hindi. Ano na ako, sir? Pagdating sa spiritual, meron na akong sa aking sarili. Hindi ikaw ang tinutukoy established ko. na po Ang ako tinutukoy ko, lahat ng nakikinig sa akin. Opo. Kaya hindi ako nagdi-disclose. Alam mo naman I see, yun I see. masyadong maraming, alam naiintindihan ko yung konsepto ng pagiging influencer. Nakaka-impluwensya ako ng kapwa-tao. Ang ibig sabihin nun, pag sinabi ko kung anong religious affiliation ko, may mga tao papasok dyan. Ngayon, pagpasok ng mga tao dyan, hindi ko naman masisigurado ang kaluluwa nun dahil nasa akin kaya sila pumasok dun Malay ko kung mali ako. Brother, ang dami masyadong tao nagsisisigaw. Ay, sorry kasi nasa outing kasi ako yung mga pamangkin ko yun. Okay. Akala ko kung ano nangyayari sa kanila. Kapag nagsasalita kayo, sir, mag-mute ako. Sige, sir, para Okay, makapag- follow-up question, brother. Hindi kasi, hindi naman na question, ano. Yung mga pinayo nyo kanina, although ako, personally, hindi pa ako ganun kasi successful. Pero yung mga pinapayo nyo kanina is the same principle na dala ko rin sa akin. Like ako, may mga sinusubukan ako sa buhay ko, nag-iba't iba ako ng trabaho. Pag nakikita kong hindi ako nag-work dito, hindi ako naging successful, nagtatry ako ng iba. Sinasabi ko sa sarili ko na, pati sa ibang tao, na kung ito na yung pinili ko, kailangan gawin ko talaga lahat lahat ng effort ko, gagalingan ko, ibuhos ko na lahat dito. Kung maging successful ako dito, di so be it. So, ako din, naalam ko rin kung ano yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. Baga, ano yung purpose ko? Ito na ba talaga yung gusto kong gawin? I-enjoy ko siya habang ginagawa ko siya. Galing, brother. Kaya sabi ko, yung mga pinapayo mo kanina, nakikinig ako, sir. So, personally ako ganun din ang principle ko, kaya natutuwa din ako makinig sa mga content niyo. Ano lang ako, na-curious na ako, kaya ako natanong sa una kanina. Kasi if I remember, the last time may kausap ka na bumaba yun tumakbo yun Tapos inaakyat mo, ayaw na umakyat. Hindi ko alam kung INC yun. Since ayaw niya naman mag-disclose na doon, okay lang po sa akin yun. Hindi ko na po i-brought out po uli yun. So, yun lang, kaya lang ako umakyat, sir. Okay. Thank you, brother. Okay, salamat po. Thank you, Sir Chay. Para Ay, sorry. Saseta pa siya. Sorry. Okay. Uy, HOK. Hindi. Meron bago eh. Ngayon ko lang nakita tong isa. Next na tayo. Next. Last two na lang siguro. Last two. Si, John Ray. Brother. Good morning, brother. Taga saan ka? Batangas. Batangas. Ano tanong mo, brother? Ako yung brother yung naalala mo nung nakarang araw. Ako yung nagtanong sa'yo about sa comfort zone. Naalala mo? Oo, naalala kita. Okay. Ano tanong mo? Ganito kasi yung brother,
yung dito kong comfort zone, may trabaho naman ako, maayos naman. Kasi may pangarap talaga ako na na gusto ko ma-achieve sa buhay ko. Advice lang kung birahan mo na kagad para makarating ka na ron. Ano yun, brother? Birahan mo na kagad para makarating ka ron. Diba? Tama ba? Oo, yun. Banata mo na kagad para makarating ka na kagad dun. Hindi ako nakainom. May nakainom. Ganito lang ang boses ko. Hindi ako nakainom. Galing ba lang ako sa trabaho. Follow-up question, brother. Ano yun? Follow-up question, brother. Nawala ka na. Okay, again, next na muna ako May inaakit ako, isa pang basher Sobrang tatapang na naman ng mga basher na to. Tapos pag inaakit mo, ayaw naman umakyat. Hanggang ganyanan lang kayo Hanggang ganyanan lang kayo. Brother, good morning. Taga saan ka? Taytay Rizal, sir. Taytay, kapitbahay. Okay, next. Ay, next. Ano tanong mo? Sorry. Sabi kasi rin sa kabila next. Ano pong pinaka-importante mong bagay sa buhay ng tao? Ang buhay niya. Ano pa ba? Ano pa ba? Doon sa mga tao aanhin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay, sapagkat anong kaya mong ipagpalit kapalit ng iyong buhay? Sabi ni Kristo mismo yun Oo. Diba? Si Kristo may sabi nun Doon naman po sir sa sa mga tao na namamaliit sa'yo dati tapos nung meron ka na parang lagi sila nakabang sa'yo kung kailan kanila makakasama ulit. Hindi naman ganun kakomplikado buhay Okay lang yun kung okay lang yun kung maganda pinagsamahan namin in the past, tas parang something to prove yung mga panlalait nila. Pero kung parang ang dating talagang purely panlalait lang talaga, diba, katulad to si Boyon, diba? Alam mo, sa akin hindi naman ganun kakomplikado buhay Pag kaya mong i-type yan, dapat kaya mo ring humarap sa akin. Kabanat-banat pa, kakausapin mo ako, wala namang sense mga sinasabi mo. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo na Boyon, pero nandito ka sa live ko. Diyan ka nagtatatahol sa live ko. Ba't hindi ka mag-live dun sa'yo, tapos doon mo ako banatan? Ang taas pala ng tingin mo sa sarili mo, ba't nandito ka sa live ko? Ba't nandito ka nakikisip-sip ka rito sa live ko? Diba? Ganito klase ng tao talaga, basura talaga ng lipunan Basura ng lipunan, babalata pa ako daw iiyakin. Ikaw nga yung type ng type dito sa live ko ba't ka pa kasi nasa live ko? Sagutin mo nga yung tanong, ba't nasa live kita? Bakit ka nandito? Tanong, dali, sagot. Ba't nandito ka? Bakit ka nandito sa live ko? Tamo, hindi mo rin masagot yung tanong Ganun ka bobo yung utak mo na hindi mo na nga kayang umakyat sa live. Kahit i-type man lang yung dahilan kung bakit ka nandito, hindi mo kaya. Kasi nga bobo ka nga kasi. Ulitin ko, bobo ka kasi Boyon. Ulitin ko, bobo ka kasi Boyon. Bobo ka. Papalala ko lang sa'yo huwag mo kakalimutan. Bobo ka. Picture the joke here. Follow-up question, brother. Ano kaya sir ang magandang bahay o sasakyan? Good question. Bahay o sasakyan? Parehas luho yung dalawa na yun Nakadepende brother kung saan mo gagamitin Nakadepende kung saan mo gagamitin. Kasi ang sasakyan kasi mas mataas ang maintenance kaysa sa bahay. Pero sobrang mahal naman kasi ng bahay. Yun pinagkaiba ng dalawa. Yung kotse kaya kang dalhin sa kung saan man. Yung bahay naman matutuluyan mo na hindi mo na kailangan mangupahan. Kung meron kang sobrang laking pera, as in malaking pera talaga, I will go for apartment muna. Una muna yun, apartment muna. Oo. Hindi mo naisip yun, no? Na pwede ka naman magtayo ng bahay. Tapos isa ron sa mga butas ng apartment, doon ka nakatira. Nangungupahan pa naman po kami sir ngayon. Ayun nga, ibig sabihin.
Pag dumating yung panahon na mayroon ng pangsariling bahay, kung bahay o sasakyan. Apartment muna. Una-una ako sa apartment muna. Kasi pwede namang bahay mo na rin yung apartment na yun eh. Ipon lang po muna ng ipon. Ipon lang muna. Oo. Tapos gawa ka ng pagkakakitaang iba pa, isasabay mo lang dyan. Basta extra oras lang. Huwag mong pababayaan yung primary means of living mo. Para mag-testing. Para hindi na po sir may sabay kasi full-time po talaga trabaho eh. Kahit naman nakaka-full-time ka, pwede ka namang sumabay ng pagbebenta eh. Mga maliliit lang na bentahin. Halimbawa, tinan mo, katulad dito, TikTok live, 'di ba? Yung TikTok, pwede ka magbenta ng kahit na ano sa TikTok eh. Andito na tayo sa panahon na pwede ka mag-affiliate tapos pa isa-isang oras lang. Tahiyan po kasi ito yung hanap buhay dati. Ayo, pwede mo nga i-live yung mga ano eh, yung mga finished product ninyo. Tapos makabenta ka doon, hindi may commission ka. Get mo. Okay po, sir. Thank you po. Okay ka na? Okay na po, sir. Thank you. Okay. Thank you very much. Ito, pagbigyan ko lang muna, last na to. Kasi ano eh, kanina pa siya nangungulit. Baka kailangan talaga niya ng tulong eh. Sige. Brother, good morning. Taga saan ka? Ano po? Taga saan ka? Dito po ako sa Europe nagtatrabaho ngayon. May tanong lang po ako kasi pangalan niya ng medyo TikTok mo, bumibenggo na yung kasama ko eh. Okay, sige. Tuloy. Ano tanong mo? Bakit maraming Pilipino na ipapasubo kapwa niya Pilipino umangat lang yung sarili niya? Ang tawag doon sip-sip. Dapat ganun ka din. Ano ba gusto mo? Ang loyalty ng kasama mo sa trabaho nasa iyo? Hindi, syempre dapat ang loyalty mo nasa nagbabayad sa iyo. Hindi sa kasama mo sa trabaho. Siya nga rin po yung kumuha sa akin tapos siya rin papasubo sa akin eh. Oo, ulitin ko nga yung konsepto. Dapat ang loyalty mo nasa nagbabayad sa iyo, hindi sa kasama mo sa trabaho. Kahit siya pa yung kumuha sa iyo, dapat ang loyalty mo nasa nagbabayad sa iyo, hindi sa kasama mo sa trabaho. Bakit? Isipin mo yung konsepto na pag nagkaroon ng conflict yung dalawa, kanino ka papanig? Sa kasama mo sa trabaho, di tanggal ka rin. O sa boss mo na siya yung nagbabayad sa iyo. 'Di ba? Lalo na kung ethical naman yung pinapagawa, wala namang problema ron. Ganun lang naman ang buhay eh. Dapat ang loyalty mo nasa boss mo. Dapat ikaw ang pinakapaboritong empleyado ng boss mo. Tingnan mo, nagagawa niya ng tama yun. Ngayon, wala nga yung problema. Kapag gusto ka niya ipatanggal, kaya ka niya ipatanggal anytime. See? Dapat nung una pa lang sinabi niya na ganun. Hindi naman kasi niya sasabihin yun. Bakit? Kasi nung una, wala naman sa isip niya yun eh. Porkit kumita na siya sa amin, pagdating doon, papabayaan niya na. Victim mindset yan, brother. Victim mindset. Hindi ka dapat nagpapa-victim. Ganun lang yun. Gawan mo ng paraan para hindi ka biktima. Basic. Victim mindset yan, brother. Wala kang magagawa dyan kapag ka nagpa-victim-victim ka. Ang gagawin mo, galingan mo sa boss mo. Dapat ikaw pinakapaboritong empleyado. Para kahit sinong gusto mo ipatanggal, magagawan mo ng paraan. Simple, no? Sa akin yung boss. Follow-up question, brother. Pwede ko ba sagutin yung nagpatanggal sa akin na... Para saan? Anong pakinabang nun sa'yo? Bagay. Diba? You have to play smart. Bago mo gawin yung isang bagay, tanungin mo muna sarili mo, ano ba pakinabang mo na gagawin mo isang bagay? Bagay, kung sakaling sabihin ko man yung... Alam mo ang malaki pakinabang? Tropahin mo boss mo. Pag tropa kayo ng boss mo, lahat ng gusto mo masusunod. As long as nasa tama ka. See? Ganun lang yun. Alam mo, at the end of the day, yung ganyang konsepto ng politika sa trabaho, it's all about power. If you have enough power, then you can do whatever you want. As long as you're right. As long as tama ka. Palakasan yun eh. Yun nga, boss. Ang tanong ko sa'yo, ba't hindi ka malakas sa boss mo?
kasi boss, yung unang pasok namin, maganda yung pagkasabi niya. Pagdating namin dun sa trabaho, nag-iba na yung kalakaran. Tapos dapat una pa lang, sinabi niya na yung ganito, hindi yung pagdating dun, tsaka magsasabi kung ano. Lagi naman ganun, brother. Sa lahat ng lugar na pupuntahan mo, laging ganun. Lalo na kung ibang bansa pa pupuntahan mo. May sinabi sa'yo sa Pilipinas, pagdating mo dun, iba talaga dadatan mo. Laging ganun. Ano ba, in-expect mo, perfecto mundo? Laging may kasiraan ng mundo, brother. Lahat ng employer may kasiraan. Lahat ng kasama sa trabaho may kasiraan. Kahit ikaw, may kasiraan ka rin. Pero at the end of the day, yung pinakamalakas sa boss, yun ang nananatili. Kailangan maging matalino ka, brother. Kailangan maging matalino ka. Kaya sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, maging sip-sip kayo sa mga boss nyo. Bakit? Tinan mo, minsan kahit mali ka na, sinasang-ayunan ka pa rin kapag kasip-sip ka sa boss mo. O, diba? Huwag mo ala-abusuin kasi lahat na abusado, laging natatanggal. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya, ulitin ko nga yung tanong ko sa'yo, bakit hindi ka kasi malakas sa boss mo? Hindi mo naman masagot ng diretso. Diba? Hindi yan sa bago, hindi yan sa luma, nasa pakisama yan. Nasa pakisama yan. Ayan, sabi nung isa, play smart. Ganun talaga yun. You have to play smart, brother. Na kikilos ka in accordance sa gusto ng boss mo, na may meet mo yung criteria ng boss mo, tapos at the same time, paborito ka pa ng boss mo. Tingnan mo, layo na mararating mo ron. Yun din ang dahilan kung ba't paborito ako ng audience ko eh. Kasi gumagawa ako ng paraan para magustuhan ako ng audience ko. Hindi ako nagsisinungaling sa kanila. Merong mga maliliit na mga bagay, di ba, na pangit tungkol sa akin, ako na rin mismo naglalabas nun sa audience ko. Yun dahilan bakit gusto ako ng audience ko. Isipin mo, tinatrato ko tong audience ko na parang mga boss ko eh. Pag nakita mo ako rito, lahat ng panahon, kahit kumakain ako, sumusubo akong pagkain ko, boss, papapicture po, sige, ang bahala sa'yo, lalapag ko ngayon yung pagkain ko, isang tunay na buhay, alam mo namang hindi naman talaga totoong nangyayari yun ha, pag kumakain ka, hindi na i-istorbo ang pagkain eh. Pero sa akin, okay lang na ma-istorbo, bakit? Yung boss ko magpapapicture sa akin eh. Ganun na nasa isip ko lagi. Yung boss ko magpapapicture sa akin. Yan yung audience ko eh. Sila yung regular na pumupunta sa akin dito. Sila yung, alam mo yun, nagbabayad para bumili ng sinigang na napakalayo pa ng binyahe nila. Nakakahiya naman kung, alam mo yun, nandun lang naman ako, kumakain ako. Tapos, teka lang ha, kumakain ako eh. Takina, yabang mo naman nun. Bagay, tama nga. Kaya kailangan mo maging sip-sip sa trabaho para malayo yung marating. Dapat gusto ko ng boss mo, brother. Huwag naman sanang. Basic principle yun. Dapat gusto ka ng boss mo. Hindi, you're not making the conditions around the work area. Ang gumagawa ng condition dyan, yung nasa ibabaw mo. Ang gagawin mo, susunod ka lang sa instruction ng boss mo, tapos plus, dapat marunong ka makisama, dapat paborito ka. Basic principles yan, brother. Basic principles of power. Uy, thank you for the TikTok. May 10 TikTok. Yun nga boss yung mahirap eh, sa sobrang pakikisama eh, nasisira eh. Sobrang ganda magsalita, tapos ganun yung nangyari. Brother, uulitin ko, victim mentality yan. Wala ka mapapala pag victim mentality ka na, inapi ako, inapi. Ang tanong, anong gagawin mo? Diba? Ganun yung basic principle, brother. Anong gagawin mo? Inapi ka. Anong gagawin mo? Iiyak ka. Magsusumbong ka sa boss mo, inapi ka. Ay, tingnan mo, pagka hindi ka paborito ng boss mo, nagsumbong ka ng boss mo, sa boss mo, tungkol sa sip-sip, yung sip-sip pa yung kinakampihan. Ba't hindi kasi ikaw yung sip-sip? See? Ba't hindi kasi ikaw yung sip-sip? Para kasi sa akin, pumunta lang ako dito para magtrabaho, hindi para ibagsak ang kapwa ko Pilipino. Wala namang nagsabing ibagsak mo yung kapwa mong Pilipino eh. Ang sinasabi ko sa'yo, dapat paborito ka ng boss mo para kahit anong paborang hingin mo, mapapagbigyan ka. Pumunta ka dyan para magtrabaho. Pero tignan mo, pag hindi mo na-meet yung expectation ng boss mo, tas hindi ka paboritong empleyado, pati trabaho mo masisira. Hindi ka marunong makisama eh. Victim mentality ka eh. Nagiging paborito lang yung empleyado kapag may sinisiraan tao, dun sila tuwang-tuwa, si ganito. Minsan hindi yan sa konsepto ng paninira. Minsan dun yan sa konsepto na nagsusumbong kasi sila. Bakit? Paborito ng boss yung kapag kami nagsusumbong. Bakit? Parang nagiging mata ka sa field nun eh. Tandaan mo, kapag ka boss ka, it gets very lonely up there. I know. Alam ko yung pakiramdam na maging boss. Ang lungkot kaya pag nasa ibabaw ka tapos wala kumakausap sa'yo. Siyempre yung kaisa-isang nagsusumbong sa'yo tungkol sa kalokohan ng ginagawa ng mga nasa ilalim, magiging paborito mo ngayon yun pag ikaw yung boss. Palit lang kayo ng kalagayan ng boss mo, maiintindihan mo yung boss mo eh. Palitan din kayo ng kalagayan ng sip-sip, tignan mo, ang daming pabor sa'yo kapag kasip-sip ka.
Yun ang hindi mo naiintindihan tungkol sa kapangyarihan. Andito ako para magtrabaho. Hindi nga may mga tao nga kasi sip-sip Yung sip-sip pinapaboran. Tignan mo, pansinin mo, yung mga sip-sip na po-promote, ikaw na bitter, tignan mo, natatanggal. Dalawa lang naman yan sa opisina Isang sip-sip at saka isang bitter. Yung sip-sip na po-promote, yung bitter nalalaglag. Ganun. See? The sooner na ma-realize mo yan, the sooner na alam mo dapat ka sumipsip. Yan ang kalakaran, brother. Yan ang kalakaran. Yan ang bagsakan sa lahat ng kumpanya. Matuto kang sumipsip sa boss mo, gawin mo rin pati yung pinapagawa sa'yo. Dalawa trabaho mo. Siguraduhin mo nagagawa mo na maayos yung trabaho. Even better kung ina-exceed mo pa yung expectation mo. Tapos dapat paborito ka ng boss mo. Yun. Yun ang trabaho. Yun ang trabaho. Hindi mo madadaan sa mediocre ka, tas sa sweldo ka, tas yun na yun. Okay, clap-clap sa'yo. Pero alam mo hindi ka mapopromote sa ganun. Alam mo, hindi rin lalaki sweldo mo sa ganun. Nagpunta ka dyan para magtrabaho, ang ibig sabihin nun, para kumita ng pera. Gusto mo kumita ng mas malaking pera? Siguraduhin mo paborito ka ng boss mo. Tingnan mo, pag nagkaroon ng promotion, kasama ka sa listahan. Pero pag hindi ka paborito ng boss mo, eto ang bad trip. Pag hindi ka paborito ng boss mo, ang kasunod niyan, bitter ka, tingnan mo, kasunod niyan, pagkatanggal. Hindi ka pwede magreklamo, brother. Tama kayo, tama. Kasi marami siyang nakukuha rito na nagtatrabaho. Pagdating dito, inaayaan niya na. Tapos sisiraan niya, tapos tuwan-tuwan. Brother, nalilito ka ata. Hindi trabaho nung kumuha sa'yo na asikasuhin ka. Kasi sinasabi mo, kinukuha nila dito, tapos hinahayaan niya, tapos sisiraan niya. Na para bang ang dating, obligasyon tuloy niya ngayon na alagaan ka. Kinuha ka na nga sa trabaho, imbis magpasalamat, galit ka pa. Ako man yung kumuha sa'yo sa trabaho, ilalaglag din kita. Ganyan na ugali mo. Maniwala ka sa akin, reklamador ka, ganyan na ugali mo, kinuha na nga kita sa trabaho, laglag kita. Kasi yung trabaho niya, binibigay niya rin sa akin, tapos hindi alam ng boss ko na binibigay sa akin, tapos may kunting mali. Sinabi ko na, bakit mo tinanggap? Hindi mo naman pala trabaho yun. Sabi ko, binigay sa akin. Tinalinuhan niya. Hindi mo tinalinuhan. Alam mo hindi mo trabaho yun, ba't tinanggap mo? Diba? Brad, mali ka ng kine-question. Siya yung kine-question mo na binigay sa'yo yung trabaho niya, tapos ginawa mo. Ang tanong ko sa'yo, ba't mo kasi ginawa yung trabaho niya? Mali ka ng kine-question, dahil kine-question mo yung sarili mo. Diba? Ganun lang naman yun Pagka pinapagawa sa'yo yung trabaho niya, edi sumbong mo sa boss mo, ikaw ngayon tignan mo yung malakas. Ikaw ngayon yung malakas, nabaligtad mo pa. Hindi ka marunong lumaban pambira ka naman talaga. Matuto kang lumaro, brother. Matuto kang lumaro. Na sikreto sa maayos na pamumuhay. Matuto kang lumaro sa mga nasa ibabaw. Matuto kang lumaro sa mga nasa paligid mo. Tingnan mo, nangyari. Sa'yo pinagawa yung trabaho, ginawa mo, pumalpak. Sa'yo ngayon nasisi. Bakit? Itinanggap mo Kung hindi mo sana tinanggap at isinumbong mo sa boss mo, sana ikaw ngayon yung mabango pangalan. Tama? Tama. Kaso nga lang, pag ganun, isiniip kung sakali man sa kanya isisi yun, may pamilya rin yun. Yun nga rin. Hindi natin pinag-uusapan pamilya, brother. Ang pinag-uusapan natin trabaho. Kailangan talinuhan mo, ang tawag dyan politika. Choosing your actions and words based on how people will react on it rather than based on how you really feel. Walang may pakialam sa feelings mo, brother. Ang pakialam ng mga tao, yung kinikilos mo, yung inaarte mo, yung sinasabi mo, dapat in accordance sa gusto ng nasa ibabaw. Pag yung gusto ng nasa ibabaw ang nasusunod, ikaw naman tuloy-tuloy lang ang pasok ng pera sa bulsa mo. Hindi mo makuha yung konsepto, brother Ang konsepto sobrang simple. Thank you for the heart. Ang konsepto sobrang simple. Pag yung boss mo, paborito ka, bayad lang yan ang bayad sa iyo. Bayad lang yan ang bayad. Tapos ikaw naman, tanggap ka lang ng tanggap. Tanggap ka lang ng tanggap. Hindi mo maintindihan. The sooner na maintindihan mo kung paano laro ng buhay, the sooner na makakaalagwa ka. Yan ang sikreto sa pagyaman, Pilipinas. Ang sikreto sa pagyaman, matuto kang makisama. Uulitin ko, ang sikreto sa pagyaman, matuto kang makisama. Hindi mo madadaan yan sa pabiktim ka. Hindi mo madadaan sa pabiktim yan. Tingnan mo, pansinin ninyo. Ako nagpapabiktim din naman ako, di ba? Hindi napapansin, nagpapabiktim din ako. Nakikita ninyo, pag inis na inis ako sa TikTok. Nakikita ninyo, pag inis na inis ako sa Facebook. Pero nakikita ninyo, gawa ng bagong account. Bakit? Pwede naman ako magpabiktim na lang na magpabiktim di ba? Pero anong pakinabang sa atin, pare-parehas nun? Nagpapabiktim ako para entertainment sa inyo. Mapakinabangan inyo. Na alam ninyo na ganito kalakaran dito sa TikTok. Pero tingnan mo, gawa ng bagong TikTok, gawa ng bagong Facebook. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto na may mga tao kasi na naghahanap sa akin. Sila yung kailangan ko i-place. Ganun lang yun.
Natututo sa akin kapwa-tao ko eh. 'Di ba? Alam ka naman tumigil ako dahil lang sa pagpapabiktim ko. Yung nangyayari sa'yo, tumitigil ka dahil sa pagpapabiktim mo eh. O ngayon, ano ngayon nangyari? Nagiging bitter ka. O ngayon, tingnan mo, pansinin mo, yung mga sip-sip umaalagwa. Ikaw na bitter, bumabagsak. Tamo? The sooner na maintindihan mo na ang sikreto sa pagyaman nasa pakikisama. Pero hindi lahat pakikisamahan mo. Ang pakikisamahan mo lang yung mga taong kapaki-pakinabang. Bakit? Kasi pag walang pakinabang ang tao, asahan mo na, basura na nga yan, hahatakin ka pa niyan pababa. O, diba? Ako, sa trabaho ganun din, ang pinakikisamahan dyan mga boss. Yung mga boss, dapat paborito ka. Ikaw ang pinakamabangong pangalan sa mga boss. Yun ang sikreto dyan. Ay, ang kukulit niya, paulit-ulit. Para naman kayo hindi nakikinig sa akin ng regular. Uulitin ko, pag empleyado ka, ang sikreto dyan, gawin mo yung pinapagawa sa'yo, dapat exceeding ka pa nung kung ano man yung hinihingi sa'yo ng boss mo pagdating sa performance. Isama mo pa na dapat magaling kang makisama, paborito ka ng boss mo, sip-sip ka. Uulitin ko, dapat magaling yung performance mo, sip-sip ka pa. Pag napagsabay mo yung dalawa na yun at nagkaroon ng promotion, malaki porsyento ma-promote ka. Guaranteed ba yan? Hindi. Pero malaki porsyento mo. Lalo na kapag ka nanghihingi ka ng pabor. Pilipinas, natututo ba? Type yes nga ako natututo. Type yes kung natututo, Pilipinas. Habang nag-aantay ako, follow-up question, brother. Follow-up question. Yun lang yung tanong ko eh. Sa susunod na papasukan ko, gagawin ko yung sinabi mo na makuha yung standard ng trabaho tapos magaling ka makasama sa boss mo. Sa lahat ng pinag-advisean ko ng ganyan, walang napasama. Diretsahan, sa lahat ng pinag-advisean ko ng ganyan, wala sa kanilang napasama. Lahat sila napabuti. Kasi sa pangalawang kumpanya ka na to, hindi ako malapit sa boss ko eh. Kuha lang ako eh. Trabaho lang talaga ako. Trabaho lang ako. Isa susunod, medyo didikitan ko na sa ka-automator o sa amang malapit sa boss. Para kahit pa paano, tumigilid man ako, may sasalo sa akin. Parang ganun. Tatlo ang trabaho ng empleyado. Just so you know. Ito, wala masyadong nagsasalita ng ganito sa internet eh. Tatlo trabaho ng empleyado. Tatlo. Paano ang tatlo? Una, meron kang regular na routine na iniikutan. Kabisado mo na yan, yung mismong trabaho mo mismo, galingan mo ron. Yan, yung regular routine na iniikutan mo. Yan, trabaho mo yan. Trabaho mo yan. Binabayaran ka para gawin yung pinapagawa sa'yo ng boss mo. Pangalawa, siguraduhin mo na lahat ng gusto ng boss mo, binibigay mo sa boss mo. Para paborito ka ng boss mo. Ultimately, pangatlo, pag malasakitan mo naman yung boss mo, tao rin yan. Eh, iba nagsasalita ng di maganda sa boss nila eh. Masama yun. Pag meron kang hindi gusto tungkol sa boss mo mismo sabihin. Huwag kang kupal. Sasabihin mo sa katabi mo. Tapos idadamay mo pa yung katabi mo. Pag ikakaisahan nyo yung boss nyo, masama yan. Yang boss ninyo, papaalala ko lang sa inyo, kahit gaano kasama ang ugali ng boss ninyo, yang boss ninyo ang isa sa mga tumutulong sa inyo para magkaroon kayo ng pagkain sa hapag. Tinutulungan kayo niyan. Bakit? Malaki pakinabang ng boss mo kapag ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kasi yung boss mo may boss din yan. Kung siya ang may-ari, ang boss niya yung mga customer, yung mga kliyente. Kung yung boss mo naman ay supervisor mo o manager mo, merong boss na nasa ibabaw yan. Pag ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo, pinagmamalasakitan mo pa siya, lahat ng gusto niya, binibigay mo sa kanya, at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang makikinabang. Diba? Wala masyado nagsasalita ng ganyan sa social media. Social media. Sa trabaho lang. Nung una sa trabaho lang ako focus eh. Hindi ko pinukusan yung mga medyo may katungkulan dun sa kumpanya. Kaya medyo natigilid ako eh. Sa susunod, medyo naliwanagan ako. Follow-up question, brother. Yun lang boss. Salamat sa ako. Sa susunod, yun ang gagawin ko. Salamat, brother. Sana umalago ka. Galingan mo sa buhay, brother. Kailangan natin ng maraming matatalinong mga empleyadong katulad mo. Bye, brother! Okay.
Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sana nag-enjoy kayo. Sana marami kayo natutunan. Sa mga bobong tatanga-tanga sasabihin, lahat ng sabihin ng boss gawin. Hindi, as long as it is within the boundary of your principles. Ganun lang yun. As long as it is within the boundary of your principles. Okay. Maraming salamat sa inyo, Pilipinas. Maligaya ako na napagsilbihan ko kayo at marami ako nasagot na tanong. Nag-extend lang ako ng konti kasi kahapon paus ako. Hanggang ngayon paus pa rin ako at masakit na lalamunan ko. Pero pinilit ko lang, alang-alang sa ikakabuti ninyo. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.